Naku, kahapon ng gabi, iyon ang unang beses ko. Kailangan mong managot sa akin. Mananagot ako sa'yo. Kung ayaw mong mamatay, bago ako magbagong isip, maglaho ka sa harap ko. Hindi pa nakasuot ang pantalon ko. Gusto mo nang hindi inamin ang nangyari? Kahapon ng gabi, ako mismo ang naghatid ng pagkain sa'yo. Akala ko delivery lang, kinulitan ako. Sinira mo ang baywang ko. Hoy, sino hanap mo? Shenzi, Saan ka naglaho? Malapit na siyang magpakasal kay Liliang Chen. Bumalik ka na dito. Ako, si Shenzi, kahit maghanap akong basta-bastang lalaki. Hinding-hindi ako magpapakasal kay Liliang Qian. Ang playboy na yon. Sino siya? Hello, nandito na ang delivery mo. naku, 1,000,000. Magkunwaring wala nang nangyari. Maglaho ka sa harap ko. Miss, sasabi ko sa'yo, hindi ako isang malaking boss. Ako ang delivery rider. Hindi ako nagbebenta ng sarili ko. Binabato mo ako ng pera. Pasensya na, hindi ako interesado. Ah, may pride ka pala. Ano ang gusto mo? Lumapit, sasabihin ko sa'yo. Anong gagawin mo? Ramdam ko na mula kagabi na may mali. May inilagay na feng shui na aray sa bahay nila. Bitawan mo ako, pesteng lalaki. Hoy, magandang dalaga. Nakasagasa ka ng taong hindi basta-basta. Hindi basta ang paglalagay ng eroding bone poison. eroding bone poison, AMM. Totoong nakalason. Kapag nalason, sa loob ng 3 araw, ang mga buto ay kakainin ng lason. Magdudulot ng biglaang kamatayan. May gustong pumatay sa'yo. Anong tinitingnan mo? Ayos ang katawan mo. Hindi nakakasawa kang tingnan. Pesteng lalaki. Nandito ang 3,000,000. Bukod sa 1,000,000 na napagkasunduan kanina. Karagdagang 2,000,000. Ituring na pasasalamat. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Sapat na ang ₱1. 1 piso? Hindi maganda ang siklo ng karma. Iniligtas kita. Kukuha ako ng ₱1 bilang bayad pagliligtas. Para maayos ang isang utang ng karma. Ay tama. Ang naglagay ng eroding bone poison ay hindi basta-basta. Mag-ingat ka. Payo ko sa'yo. Alis na ako. Pesteng lalaki. Tatay. Kumusta ka, tatay? Sino ang sumaktan sa'yo? Sabihin mo sa akin. Hahanapin ko siya at gagantihin ko. Hindi. Huwag kang humiganti. Tatay. Malakas ang kalaban. Ngayon, ilalagay ko sa iyo ang Nindragon Law. Mula ngayon, maging low profile ka. Huwag mong ibunyag ang tunay mong pagkakakilanlan. Tatay. May paparating. Umalis ka na. Tara, dali, umalis na. Tatay, hindi. Tatay. Tatay. Halos nabasag ang selyo ng 9 Dragon Lock. Mukhang sa susunod, mas mabuti sigurong lumayo ako sa babaeng iyon. Uy, nandoon si Gusheng. Ang mundong ito, sobra na. Parang breaking news ito, seryoso. Ang pinakamagandang babae sa hiking. Ang anak na babae ng pamilyang Shen. Si Shenzie. Nagpapainom siya ng late ng gabi. At may kinuha pa siyang male model para makatulog kasama. Di ko maintindihan ang lalaking to. Saan niya nakuha ang swerteng to? Kung makakatulog ako kay Shenzi, sa isang gabi lang, handang-handa akong mamatay ngayon. Hahaha. Si Shenzi. Sino? Sino yan? Patingin. Sino nga? Ano yon? Sino yan? Patingin naman. Ah. Ang babaeng ito. Hindi ba ito kagabi? Yung ginawan ko ng 7 beses. Ano? Kagabi, yung nakatulog kay Shenzi. Ikaw pala. Oy, zwang-zwang. Huwag ka maniwala sa mga kwento ni Kuya Sheng. Tama yan. Ang pamilyang Shen ay pangalawang pamilya sa Haicheng. Kung maghahanap sila ng lalaki, hindi sila kukuha sa katulad ni Gusheng. Di nyo naniniwala, di ba? Sige, ipapakita ko sa inyo. Ito ang kagat niya sa akin kagabi. Tignan nyo. Ay, peking yan. Hindi ba ito si Shenzi? Bakit siya nandito? Takbo na. Gusheng, tumigil ka. Gusheng, tumigil ka. Z. Yung lalaking nakatulog sa'yo kagabi. Hindi ba ang delivery rider? Gusheng, ayaw mo talaga sa akin? Tumatakbo ka kapag nakikita mo ako. Oy, dalawang dalaga. Anong kailangan ninyo? Tinulugan mo ako. Kailangan mong managot sa akin. Mananagot. Baka ako yata na naginip lang. Kausap siya kagabi. Talagang natulog siya kasama si Miss Shen. Hindi ako pumayag. Ano ba to? Bakit naman ganun? Miss Shen, kagabi, tinulugan mo ako ng buong gabi. Sinalba kita ng buhay. Ngayon patas na tayo. Ha, guwapo ka nga pala. Teka, natulog na, ayaw nang managot, ganun ba? Z. Sasabihin ko sa'yo, ang lalaking to. Isa lang siyang guwapong lalaki. Ayaw siyang managot sa'yo. At ikaw pa, inihanda mo pa ang 5,000,000 na dote para sa kanya. 5,000,000? Si Miss Shen kusang magnaanibaba pa, nakakagulat. At magbibigay pa ng 5,000,000 na dote.
Grabe si Sheng, ang astig niya. Talo ka na. Seryoso ka ba? Tama, kapag magpapakasal ka sa akin. 5 milyon cash, isang Rolls Royce, at isang villa sa tabing lawa, sa'yo lahat yan. Wow. Ikaw, Gu, pinapayuhan kita. Tigilan mo na habang maaga pa. Medyo marami nga. Pero hindi ako interesado. Alam mo ba, ang kabuuang halaga nitong mga gamit ay higit sa 200 milyon. Kahit mag-deliver ka buong buhay mo, hindi mo kikitain yan. Gashe, hindi ba karapat-dapat ang itsura at ang angkan ko sa'yo? Hindi ba karapat-dapat? Miss Shen, ikaw na isang alagang hija ng mayaman. Bigla kang magsasabing ipapangasawa mo ako. Magbibigay ka ng kotse, magbibigay ng bahay. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong ipagawa sa akin. Gusheng, gusto ko lang talaga na maging asawa mo. Kung ayaw mong magsalita, Zhuang Huang, tara na. Magde-deliver na ako. Huwag, sandali. May sakit ang lolo ko. Ang kontrol sa pamilya namin napunta kay tiyo ko. Pinipilit niya ako. Napakasalan ang panganayang pamilyang Li, si Li Liangqian. Kung ikakasal ako doon, mababang loob at unti-unting lulon ang pamilyang Shen ng pamilyang Li. Kaya ginagamit mo lang akong kalasag. No? Isang taon lang. Bukod sa mga ito bilang dote, bibigyan pa kita ang 30 milyon. At 2% ang mga shares ng kumpanya. Market value, 200 milyon. Pagkatapos ng isang taon, hiwalay na tayo. Napakaraming pera, di ba? Hindi ko makukuha ng ganito karami kahit sa 2 buhay ko. Anong swerte tong batang to? Pera at babae, panalo na. Ganda ng babae. Una, hindi ako nagkukulang sa pera. Pangalawa, ayaw kong maabala. Kaya ang usaping to, pasensya na, hindi kita matutulungan. Hindi ka naman naubusan ng pera. Ikaw pa ang nagde-deliver ng pagkain. Pwede naman ako. Magbayad ng medical na gastusin ng tita mo. Imbestigahin mo ako. Imbestigahin mo ako. Gusto ko lang kumilala ang kaunti pa sayo. Tingnan kung may tutulong ko sayo. Hindi mo kailangan magbabala sa akin. Kung may mangyari sa tita ko, hindi na ako magpapatawad sa inyo. Bakit ka umiya? Ano ba? Isang pursigidong pesteng gago. Shenzi, tayo na. Hindi ako naniniwala na maliban sa kanya. Walang gustong magpakasal sa'yo. Ay. Gu Sheng, ayos ka lang ba? Ang astig ni Gusheng. Ganyan kaganda si Shen Zi. Ngayon mo pa kaya siyang tanggihan? Gu Sheng. Respeto ako sa'yo, bayani ka. Tunay na lalaki. Kuya Gu Sheng, kasi nga kasama mo ang Shenzi. At nagawa ninyong ganyan na. Ikaw, diretso mo na lang tinanggihan siya. Hindi ba't hindi makatwiran yun? May inayos naman ako. Kuya Gu Sheng, ang Miss Shen sobra namang gwapa. At may pera pa, hindi ka ba naaki? Zhuang, sasabihin ko sa'yo ha. Lalo kung magandang at mayaman na dalaga. Mas madali siyang makakuha ng problema. Kaya tungkol kay Miss Shen, maghanap na lang siya ng ibang lalaking papalagay na asawa. Hindi ba mawawala na ang problema? Huwag kang makialam, ipadala mo na lang yung delivery mo. Hoy, Ikaw ang gumawa ng pagbasag sa aking love curse. sino ka? Kung nangahas kang matulog kasama si Shenzi, naghahanap ka na ng kamatayan, at naggatapang ka pang basagin ang aking love curse. Huwag ka nang magkamali, huling babala ito. May 1 oras ka lang. Umalis ka sa CCT ngayon din. Aba, gusto mong paalisin mo ako? Sino ka ba para magsabi ng ganyan? Hindi ka iyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Mag-ingat ka, Kuya Gu Sheng. Ah, Zhuang. Naghahanap ng kamatayan. Zhuang, ayos ka lang ba? Tahan ka lang, ihahatid kita agad sa ospital. Gusheng, ayos ka lang ba? Ikaw ang may gawa nito. Kung ayaw mong mamatay. Iwan mo si Shenzi. Lumayas ka sa Haicheng. Kung hindi, ikaw na ang susunod. Z. Ano ba ang nangyari rito? Tingnan mo yung lalaki. Ayos ba siya? Mabiti. Ingat kang hindi hahawak sa alagad ko. Sinisumpa ko, walang magiging lugar para sa'yo sa Hecheng. Isa ka bang pesteng delivery rider lang? Gagawin niyang wala akong katayuan. Tara, tingnan natin. Zhuang, Mga dalawa, mga binibini. tulungan ninyo ako. Unahin ninyong dalhin si Zhuang sa ospital. Sayo. Kiyaw kinya. Dali, tumulong ka. Nasa motor na ako. Naglagay ako ng tracking spell sa motor. Sinumang maglabas ng kamay sa akin, hinding-hindi makakatakas. Halika rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko titigilan. Napasakitan ka ng walang dahilan. Kung ganoon ang ibig mong sabihin, babalik ka pa ba at hahanapin ang taong yon? Kahit ako at Shenzi, magkasama, na maghanap sa Haicheng, ang rider na yon, parang maghanap ng karayom sa dagat. Ikaw na delivery rider, may kakayahan ka ba para doon? Uyaw Kingya. Unahin nating hanapin si Gusheng. Kung tutusin, ako ang nakapagpadalang gulo. Ah, Gusheng. Tungkol sa gastusin sa gamot ng kaibigan mo, ako ang magbabayad. Shenzi, wala kang kinalaman dito. Ang may sala ang managot. Tungkol sa gastusin sa gamot, may magbabayad din naman. Aba, ang lakas ng loob mo. Ang aming Shenzi, handang mag-advance na gastusin sa gamot para sa inyo. Iba ka pa, hindi man lang nagpapasalamat. Nagpapakitang gilas. Makakahanap ba ng tao? Kahit makakahanap ka ba ng tao? Yung mga iyan, gumagawa ng mga walang kuryenteng gawain. Kaya nga nilang gawin. At ano naman ang kaya mong gawin? Kuya Gu Sheng, alagang ayaw naming abalahin ka. Hindi naman mabigat ang sugat ko. Hindi ko kailangan ang tulong ni Shenzi. Kaya kong bayaran. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ito tungkol sa gastusing medical. Papabayarin ko talaga sila. Ayusin kong mabuti ang kabayaran sa'yo. Tayo na. Oy, Z.
Gusto kong makita. Ikaw, delivery rider. Paano mo mahahanap iyon sa dami ng tao? Ang rider na iyon. Akala mo ba sa ganitong ritual na iyon, makakahanap ka? Nahanap na. Sumama ka sakin. Sumakay ka na sa kotse ko. Alam ko na dati itong lalaki. Siguradong may alam siya sa feng shui at palmistry. Hindi ko inasahan na magagawa pa niya ito hanggang ganyan. Z, hindi mo naman talaga pinaniwalaan, di ba? Mga kalokohan ba ng sinasabing manghuhula? Tinignan lang niya ng ganun. Paano niya mahahanap? At nahanap nga niya. Paano mo nagawa yan? Hindi maunawaan ng hindi nakaranas. Anong ibig mong sabihin diyan? Calming Demon Mirror. Guardian Ion. Seremonyang paglusong ng banal. Ayos ang galaw mo. Sino ang pumarusinta sa kapatid ko? Anong ginagawa mo, gago ka? Alam mo ba? Ito ang teritoryo ni Heisha. At nangahas kang magulo rito. Hisha. Hindi pala siya. Siya ang pinunong ilalim mong lungsod. Kahit ang pamilyang Lee nagbibigay sa kanyang respeto. Gusheng, isa ka lang namang delivery rider. Huwag ka na magpakahero para sa dangal. Hindi mo kayang ayusin itong gulong ito. Gashe. Sabi ni Kinya, tama siya. Malalim at misteryoso ang lakas ni Heisha. Sa pamamagitan ng feng shui at face reading, hinihila niya ang buong lungsod ng Haicheng ng dekada. Walang sinuman, nakakita siyang kumikilos. Dahil ang mga nakakakita sa kanya, kadalasan, patay na. Kung gusto mong ipagtanggol ang kapatid mo, mukhang impossible. Kuya Sheng, umalis na tayo. Kayo roon. Ano ba ang inakala ninyong lugar ng daoye na ito? Inakala ninyong, pwede kayong pumasok basta-basta. At umalis na rin basta-basta. Kuya Sheng, Lumayo kayo agad. Ako ang haharang sa kanila. Kalmado lang. Nandito ako. Hindi nila kayang saktan ka. Nagkakaisa na ba sila? Ulitin ko, nagkakaisa na ba? Ulitin ko, nagkakaisa. Sino yon? Sinaktan niya ang tropa ko habang nag-bake. ang laki ng tapang mo. Ang mayabang naman. Gusto kong malaman. Halika. Sasabihin ko sa'yo. Dali, sabay na. Ayusin muna ninyo tong isa. Di ko inakala. Grabe pala tong tao. Lampas pa siya sa inaasahan ko. Si Gusheng ba ay isang bihasang mandirigma? Tigil. Hisha. Nagamit kayo ng tracking spell para mahanap kami rito. May alam ka rin, bata. Sayang naman. Sinabi kong umalis ka. Pero pinilit mong dumating para mamatay. Yung umatak sa tao ko. Kukunin ko ang isang kamay niya ngayon. Bata, nangahas ka? Anong hindi ko magagawa? Magaling, bata. Matagal na din nangyari. Na may taong nangahas hamunin si Daoye ng ganito. 5 elements array. Gusheng, mag-ingat. Gusheng, mag-ingat. Masasabing may tapang ka nga. Masasabing tanga ka talaga. Alam mo ba, Ito ang Tiandaoje. ito ang teritoryo ko bilang Daoye. Ang paraan niya sa feng shui. May pinagkakahulugan nga. Maliban kung Chan Daoje, ikaw pa ba maglakas loob gumamit ng pangalang yan? Kahit ang pinagmulan ng Taoismo. Long Hushan, hindi angkin ang pangalang iyan. Ikaw na isang dilehitimong mangkukulam mula sa gilid ng daan. Talagang walang takot. Hindi takot sa buhay o kamatayan. Ano ba ang alam mo? Matalino ako, Daoye. Yung mga sinasabing respetadong sekta. Sinabi nilang may masamang intensyon ako, Ayaw nila akong tanggapin sa loob. pero pinarangalan ako ng langit. Sa loob lang ng 20 aon. Sa Haicheng, napagtagumpayan ko ang malaking Haishan. Hindi ba sapat yan? Tanga. Bata. Habang nakakapagsalita ka pa, magsalita ka pa ng ilang bagay. Mamaya, wala ka ng pagkakataon. Daoye, ako si Shenzi ng pamilyang Shen. Pwede bang isaalang-alang ang dangal ng pamilyang Shen? Patawarin ninyo si Gasheng. Itong babaeng tanga na to. Halata naman. Laban sa'yo ang planong patibong na to. Halos nakalimutan ka na. Shenzi. Pamilyang Shen. Karapat-dapat ba ang pamilyang Shen sa pangalan ng Heisha? Sa harap mo mismo. Unahin kong alisin ang mga dinadala mo. Papatayin ko muna ang mga pasaning to. Tapos na. Kung alam ko lang, hindi na dapat. Sumama ko sa taong nagmamayabang. Heisha. Naiba na ang galit ko dahil sa'yo. Aano posible? Maawa kayo. Simple lang. Sabihin mo. Sino ang bumangga sa kapatid ko? Sino ka talaga? Naalis mo pa ang kontrol sa kaluluwa. Wala kang kinalaman dito. Pwede ka nang magsalita ngayon. Di ba? Sino ang nagpadala sa'yo? Yung bumangga sa alagad ko. Nagsalita ako ng sobra. Sinabi kong pamilyang Lee. Sinabihan ako ng pamilyang Lee na sa kwarto ni MS Shen. Maglatag ng love curse. Tapos, sa inyo at sa kapatid ninyo. Magtanim ng evil fate. Pamilyang Lee na naman. Anong gagawin namin ngayon? Pamilyang determinado kang makuha nila. Gusheng. Tinitingnan mo lang si Shenzi ng ganyan? Lalundag ka ba sa apoy ng pamilyang Lee? Wala akong kinalaman dyan. Sabihin mo. Tinamaan mo ang kapatid ko. Paano mo babayaran to? Babayaran ko. Babayaran ko ang ospital at gamot. Ayos. At may isa pa. Sasakyan? Babayaran ko. Bahay? Babayaran ko rin. Babae. Ibigay ko ang babae. Isinagip ko ang buhay niya. Maghanap ka ng babae para sa kapatid ko. Hindi naman mahirap, di ba?
Hindi mahirap, hindi. Babayaan ko. Sila, akin yan lahat ng magaganda. Ingat, kuya. Maligayang pagdating, kuya. Balik ka ulit, ha? Sage, aalis na kami. Pakinggan mo ako. Hindi bagay sa'yo ang mga tunapangit. Babalik ako, hahanapan kita ng mayamang babae. Kuya Gusheng, ikaw ang nagsabi nito. Talaga, lahat ng lalaki ay mga lecher. Pesensya na. Inisip ko madali lang to. Hindi ko inasahan na walang awa ang pamilyang Lee. Maraming salamat sa'yo. Huy, huwag na. Ayon pa sa usapan natin, tutulungan kitang hanapin ang tunay na salarin. Ikaw, ititigil mo na ang paghahabol sa akin. Ngayon, patas na tayo. Wala kang balak pakasalan ako. Hindi ako sanay maging panangga ng iba. Hindi ko ugali na ilagay ang sarili ko bilang sakripisyo. Zuwang-zuwang, alis na tayo. Naku, lalaki ka pa ba o hindi? Alam mo ba, gaano karaming problema ang dinagdag mo kay Shenzi? Tama na, Kingya. Kung ayaw niya, huwag na natin pilitin. Bilis, bumalik kayo. Hindi maganda ang lagay ni Lolo. Ano? Uwi ako ngayon din. Shengje, parang may problema sa bahay ni Miss Shen. Mukhang may nangyari. Tutulungan mo ba siya? Babae, palaging gulo lang. Hindi pa ba bumabalik si Shenzi? Sabi ko sa inyo, Simple lang, itali na natin siya. dalhin na sa kama ni Li Liangchen. Makatipid pa sa gastos ng kasal. Tama ang mama natin. Kakatawagan lang ni Jilly kanina. Hindi na siya makapaghintay. Nahanap ko na ang paraan para mailigtas si Lolo. Mie, kahit si Yarzeng ay wala ring magawa. Anong magagawa mo pa? Ihahain mo ba ang isang Diyos Pai rito? Kahit ang mga santo hindi makagagamot, ako ang makakapagpagaling. Gusheng, totoong naglakas loob ka pang pumunta. Kung matatamaan ang matanda dahil sa kalakasan mo, at may mangyaring hindi maganda, paano naman tatayo si Z sa pamilyang Shen? Saan nanggaling ang pulubi at miserable na yan? Na nag-angkin pang siya ay isang Diyos. Si, ito ba ang sinasabing solusyon mo? Kung manlilin lang man, makunwaring totoong pareho ka naman. Nakakainis, si Lolo ang lagi mong iniingatan. Kaya pinili mo pa ang ganitong manloloko. Hindi man loloko si Gasheng. Naniniwala ako sa kanya. 5 siya na kumakain ng puso. Nakasil ang 7 butas. Napakasamang pamamaraan ng pagkalason. Kung hindi niya maliligtas, 5 minuto na lang. Tumahimik ka. Nanghihimala ka ba ng sumpa sa aking ama? Awagin ninyo ang mga tao. Putulin ninyo ang kanyang mga kamay at paa. Itapon ninyo siya palabas ng Haicheng. Sandali lang. Ang bilis mong ipagtanggol siya. Baka naman may relasyon kayo palaga. Babalaan kita. Ang pag-aasawa kay Ginoong Li, ang siyang tanging daan mo palabas. Huwag mong hayaan na maistorbo si Ginoong Lee na magandang lalaki na ito. Huwag siyang ipakain ng ulo kay Li Xiao. Hindi si Gasheng basura. Ulitin ko pa. Hindi ako magpapakasal. Base sa kanyang anyo, ang lolo ay may masaganang biyaya. At hindi siya mamatay agad. Baka kayo ang may pakana nito. Mga kasinungalingan yan. Halina kayo. Hilain at pagtalo. Subukan niyo lang. Mamamatay ako dito sa harap mo. Huwag, Z. Kalma ka lang, huwag ka magalit. Sige na, hayaan mo siyang sumubok. Naniniwala ako sa'yo. Z, hindi to pagpapagamo. Parang magic trick to. Sobrang kalokohan to. 1 minuto lang. Pag nawala ang Shaki, magigising siya. Totoo ba? Naku, mabuti naman. 1 minuto lang. Grabe, nakakatawa to. Kahit maliit na gasgas lang. Hindi rin possible. Gumaling sa loob ng minuto. Di mo ito ginagamot. Gusto mong patayin ang tatay ko. Anggalin mo ang mga karayom. Kapag binawi ang mga ito, doon siya talagang mamamatay. Kung pabayaan ko ang isang manloloko tulad mo, sinaksak ninyo ng karayom ang tatay ko. Iyan ang tunay na kawalang galang. Lalaki. Lolo, anong nangyari sa'yo? Z, sinabi ko na kanina, hindi ka panipaniwala ang lalaking yan. Anong gagawin natin ngayon? Ikaw ang nagdala ng sinungaling na yan. Pinatay niya ang lolo. Nangahas siyang saktan ng tatay ko. Papatayin kita. Atay, tatawag ako kay Yarzeng. Sinabi ko na sayo, kung huhugutin ang karayom, mamamatay siya. MS Shenzi. Mukhangang, ayaw talaga ng pamilya ninyo na gumaling ang lolo. Awagin ninyo ang mga tao. Ikulong ninyo si Shenzi sa silid. At ang sinungaling na ito, ihatid ninyo at itali ninyo siya. Ako mismo ang maguguhit at magkapatigil ng mga kamay at paa niya. Atay, nandito na si Yarzeng. Tatay. Dumating na si Yarzeng. Yarzeng, dali. Iligtas ninyo ang tatay ko. Sir Shen A, magdalamhati at tanggapin ang kapalaran. Ihanda na ninyo ang mga huling seremonya. Ikaw ang kumatay sa atay ko. Papapatayin kita. Gasheng, wala ka na bang ibang paraan? Nangangailangan kami pakiusap. At sinasabi mo pa, kung hindi mo siya dinala pabalik, hindi mamamatay ang lolo. Sino nagsabing patay na siya? Nandoon ako. Kaya niyang bumalik ang mundo. Z, huwag mo nang pakinggan ang mga kalokohan niya. Atay ng tao. Huwag ka nang umasa pa sa kanya. Walang alam na nakababatang henerasyon. Paano niya nga ba maililigtas? Kung kaya niyang buhayin. Utuluin ko siyang maging aking guro sa lugar mismo. Hindi siya karapat-dapat. Ano? Sige, tingnan natin ngayon. Anong kalokohan ang gagawin mo? Bahala na. Ito ang utang na kailangan kong bayaran. Kailangan kong buwagin ang isang 9 Dragon Lock. Ito ay ang 9 Dragon Return to Heaven Needle Technique. Long Xiao Return to Heaven.
Maari kong malaman. Ikaw ba ay isang master mula sa Longhu Mountain? Ikaw ang pumatay sa lolo ko. Gusheng, ang pinsalang ginawa mo ay napakalaki. Kahit si Z ay hindi ka maliligtas. Nakakatawa. Akala ko, ikaw ay disipulo ng Longhu Mountain. Lumabas na pala, na isa ka lang pala trapo at usong manloloko ng kalsada. Bakit ka natataranta? Ngayon na napalabas na ang masamang sigla mula sa katawan. Yan lang ang tunay na pagsagip. Lolo, gumising ka na. Kayang gawin ng SANY. Hindi. Di ko akalaing ang taong to. Talagang napakalakas ng kaniyang medisina. Ngayon na gumising na siya, may kailangan pa akong ayusin. Umalis na muna ako. Binata, pakihintay nga. Salamat sa pagliligtas sa amin. Ito ang apo kong si Shenzi. Wala pa siyang nobyo. Hindi ko alam kung, tatay, gamutin mo lang ang sakit. Bakit mo pa sinasabi yan? Tumahimik ka. Binata. Ang anak naming si Z. Matanda. Iniligtas kita. Dahil may ugnayan kami dati. Ngayon, natapos na ang utang na iyon. Ako'y alis na. Paalam. Z. Hindi ka ba magpapasalamat ng personal sa doktor na ito? Gusheng. Salamat sa pagligtas sa aking lolo. Walang anuman. Ngayon na gumising na siya, hindi na matatangkang pilitin ka ng iyong pangalawang tiyuhin. Kaya huwag mo na akong sagalin pa. Ikaw lang ba, na marunong magpanggap at magpakitang gilas? Shenzi, tingin ko, huwag mo nang asahan ang lalaking iyon. Ikaw ang natulog kasama ko. Totoo yan. Kailangan mo managot sa akin. Naku, Miss Shen. Ikaw ang natulog sa akin. Hindi ako ang natulog sa iyo, okay? Wala pa akong sinabing mananagot ako. Ang resetang ito, halos nagkakahalaga ng 1-0, 000, 000. Ituring mo to bilang kabayaran ko. Tapos na ba tayo ngayon? Z. Hindi mo naman talaga paniwalaan na may gamot na nagkakahalaga ng ganoon, no? Na makakahalaga ng 1-0, 000, 000. At nakasulat na sa delivery bag, di ba? Uyao Kinya, huwag mo siyang bastusing ganun. Hindi man loloko si Gusheng, pinaniniwalaan ko siya. Ikaw na lang, yung delivery rider. Humahawak lang sa isang paper bag. Naiikot mo pa ang ulo ni Miss Z ng ganun. Ikaw lang talaga. Isang gwapong hindi gustong managot. Wala akong tiyaga pang makipagsabayan sa'yo. Ah, may isa pa akong sasabihin. May isa pa. May fans ako. Fans. Ikaw lang ba ang ganito? Isang pulubi na delivery rider. Anong fans naman ang meron ka? Z. Kita mo na ba ang tunay niyang mukha? Para lang tanggihan ka. Gumawa siya ng kwento mula wala. Anong klaseng misteryong misang yan? Gusheng. Anong misang gagamitin mo para lokohin ako, Gusheng? Hindi pa dito nagtatapos to. Bro Sheng, may problema. Dali, pumunta ka sa station. Niloloko na naman tayo ng station chief. Nagmulta. Ilang tropa natin ngayong buwan. Parang wala silang sahod. Sedge, gets ko na. Pupunta ako agad. Lete ka ng 1 minuto. Multa 200. At para sa iyo, Bumaba ang customer rating mo. Nabawasan ng 0.1. Multa 500. sinasabi ko sa inyo. Ayaw nyo bang makuha ang sweldo ngayong buwan? Chief, ang kapal naman yan, sobra na. 1 minuto lang naman ang lete niya. Dito sa akin, ang sinasabi ko ay batas. Hindi ka na gusto, lumayas ka. Chief, pareho nating pinaghihirapan ang kita. Huwag mo kaming ganito tratuhin. Ano ba ikaw? Sino ka pa? May lakas pa loob ka pang ipagtanggol sila. Maniwala ka sa akin, ikaw ang unang palabasin ko. Manager. Hindi madaling kumita para sa lahat. Lahat tayo, para lang makakain. Kung ganyan ang gagawin mo, hindi yata bagay yan, di ba? Go Sheng. Ikaw na delivery rider. Anong karapatan mong turuan ako? Narinig ko na nakasama ka na kay Shenzi. Akala mo na may dating ka na. Sasabihin ko sa'yo. Dito, kami ang may hawa. Manahimik ka at yumuko ka. Sedge, sabihin mo. Papasakaan silang lahat ng multa. Magkano lahat yon? Gusheng. Talagang ipagtatanggol mo ba sila? Sige, bibilangin ko. Sila mga to, ang multa nila, hindi bababa sa 100,000. 100,000? Paano naman yan? Di nila siguro makukuha yan. Hindi nila mabibigay. Mas mabuti tumahimik ka na. At ikaw pa, Simula ngayon, Inatanggal kayo sa trabaho. kunin nyo ang gamit ninyo. Umalis kayo ngayon din. Hetong 500,000. Binayaran ko na ang 100,000, multa ng mga tropa. Ang natitirang 400,000. Ituring ninyong bonus para sa mga pair. Simula ngayon, hindi na sila magtatrabaho rito. Kuya Gusheng, totoo ba lahat ng sinasabi mo? Tama yan, mga par. Itong pera, para sa inyo, mga par. Bonus sa tagal ninyong trabaho. Isang bagay lang ngayon. Hatiin ang pera. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo ang pera. Mabuhay si Gusheng. Ang halagang 500,000. Lahat yan galing kay Heisha. Nakuha yan sa pangingikil. Perfect para hatiin sa inyo. Magsaya tayo. Gusheng, Gusheng. alam mo, matagal na tayong magkatrabaho. hindi kita kailanman pinagsamantalahan.
Kasama ba ako sa perang yan? Dapat mayon din akong bahagi. Hahaha. Hindi mo ako niloko. Dahil maayos ang trabaho ko, walang sablay. Pesensya na, Station Chief. Mga pair, aalis na ako muna. Ikaw, magbantay ka na lang sa walang kwentang posisyon mo. Mag-enjoy ka sa pambubuli mo. Huwag na, huwag na. Mga tar, huwag. Usap tayo ng maayos. Huwag kayong umalis. Tita, uminom kang tsa. Sige na. Uminom ako ng samo. Ha, ikaw na ang akin. Gusheng, bumalik ka na. Hindi. Paano ka nakarating dito? Di ba sinabi ko na? Sabi ko, hindi na tayo magkikita. Ano ang ikaw? Kanino ka umiyas ng mabilis? Tumayo ka. Tiyahin. Sige na. Alam ko namang inaalagaan mo yang pesteng lalaki. Bakit? Babangon ka pa ba o hindi? Maliit na Gusheng. Alam ko na ang lahat ng nangyari. Totoo, may pinagdaanang pagkakaugnay sina Shenzi at ikaw. Ano pa ang hinihintay mo? Ang babae ay napakabuti. Hindi siya hindi karapat-dapat sa'yo. Tiyahin, alam mo na rin. May koneksyon kami niya talaga. Pero may nobya naman ako. Nakalimutan mo ba? Sabi ng master ko. Gusheng, hindi mo na kailangang lagi. Gumawa ng kwento tungkol sa nobya para magmukhang masama ako. Hindi rin naman ako walang hiya. Yung nangyari noong gabing iyon. Gusto ko iyon, voluntaryo. Sige, alis na ako muna. Ay, hindi mo kailangang umalis. Tungkol sa bagay na ito, sabi ng tita ang huling desisyon. Tita, ikaw ang pinakamabuti. Gusto mo pa akong takutin? Hindi talaga kita niloloko. Mayroon pa akong kasulatan ng kasal. Hindi ka naniniwala? Ipapakita ko. Ay, Wiyaw King niya, anong nangyari? Halika, magpupulong na tayo. 3S meeting. Iyan ang pinakamataas na pagpupulong sa grupo. May nangyari ba sa Uyaw Group? Tita, may medyo emergency ako. Kailangan ko na umalis. Babalik na lang ako balang araw. Sedge, mag-ingat ka sa daan. Nasaan siya? May emergency. Umalis na kami. Ang bait naman ng dalaga. Bakit hindi mo siya gusto? Ginawa mo naman sa kanya ang ganyan. Hindi ka ba mananagot? Tita. Bumaba ako ngayon para tapusin ang nakaraan. Para rin akong maghiganti para sa pamilya. Tumingin ako sa mukha ninyo. Mukhang may dating kayong magkasintahan. Baka may mga sorpresa pa sa hinaharap. Tungkol sa nobyang nakatakda. Panahon na. Panahon na para tapusin ang mga kawalang hiyaang ito. Ang resetang ito, halaga nito ay 1,000,000,000. Shenzi, nakatingin ka sa isang delivery bag. Ano nang mumurmur mo dyan? Baka naman. Nagkagusto ka sa delivery rider? Sino bang pinapansin ko? Anong pakialam mo? Ibalik mo nga sa akin. Longevity prescription. Shenzi, nahumaling ka na sa pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang delivery rider, ayos lang sana. Pero maniniwala ka pa sa ganyang bagay? Anong mabuting tao ba? Ang magsusulat ng reseta. Sa ibabaw ng delivery bag. Nakakatawa naman talaga. Hahaha. Huling sabi ko ha. Ibalik mo. Kung ayaw mo, hanap ka na lang magkuha. Narinig nyo na balaha. Kumpanyang kalaban naglabas ng bagong produkto. Sinisikap nilang agawin ang market share natin. RM%E, ano na ang advance? May progreso ba kayo? MS Uyaw, nagpalabas na kami ng abiso sa RM%E. Hinanap namin sa iba-ibang lugar ang mga reseta. Pero karamihan ng mga lumalabas ay mga pamana mula sa pamilya. Mukhang mahirap makuha. Ayoko ng paliwanag. Gusto ko ng resulta. Kailangan nating hanapin ang resetang kakalaban sa produkto nila. Intindihin nyo, MS Uyaw. Shenzi, Ikaw ang konsultant ng grupo. May naiisip ka? Ginoong Kiao. Shenzi, may longevity prescription. Ibigay namin sa'yo. hindi ako yon. Longevity prescription. Hindi ba yon ang reseta ni Gusheng? Tama rin. Ang gagaling niya maggamot. Mukhang hindi ito fake. Subukan natin kahit wala ng pag-asa. Ji-Feng, tingnan nyo nga. Hahaha. Ang astig, Ginoong Kiao. Kung meron tayo ng reseta na ito, ang ako ko, Pamunuan ang Kiao Group. at mangibabaw sa buong industriya ng parmasya. Gasheng, hindi naman niya talaga ako niloko. Sayang, nasira ang reseta. Ang huling sangkap ng reseta. Di malinaw ang pagkakasulat. Sino ang may gawa niyan? Ginoong Kiao. Hindi ko sinasadya. Iyan ay krimen. Nasira ang reseta na ito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala? Kunin mo na ang mga gamit mo. Umalis ka na sa Kiao Group. Hindi ka na namin tatanggapin kailanman. Dali, dalhin mo agad ako kay Gusheng. Alamin kung aling sangkap ang sinira. Hoy, Tigil. Anong ginagawa mo? di ko inakala na si Shenzi. Ang fiance ko. Kamusta? Hinahanap ko ang fiance kong si Kiao King niya. Hahaha. Hoy, anong sinabi mo kanina? Sabi niyo si namin ang fiance mo. Probinsyano ka pala. Wala ka bang salamin? Tignan mo muna sarili mo. Lumayas ka rito. Hindi ka naniniwala, di ba? Ito ang konsultant ng grupo ninyo. Telepono ni Shenzi. Kung di ka naniniwala,
Tanungin mo siya. Ikaw pa, nagpapanggap ka pa rito. Ano, gusto mo bang isa-isahin lahat ng magagandang babae sa amin? Umalis ka na. Paano ka nangahas tumapon ng telepono ko? Ano? Hindi ka ba susuko ngayon? Sasabihin ko sa'yo, hindi lang itatapon ko ngayon. Sisipain ko pa. Sinabi ko sa'yo, dito kami sa Kiao Group. Kung hindi namin nabasag ang mga buto mo, ituring pa yon na mahinahon. Bibigyan ka pa namin ng isang pagkakataon. Kun mo ang telepono at ibalik mo sa akin. Kunin mo yung telepono ko. Binigyan kita ng pagkakataon. Wala kang kwenta. Mga tropa, bugbugin niyo siya. Gusheng, ayos ka lang ba? Tanungin mo yung mga gwardiya na iyan. Hindi ba't para sa akin bumalik si Gusheng ngayon? Hanapin mo ba ako? Hahanapin ko si Kiao Kinya. Hahanapin mo si King niya? Wala kang pakialam dito. Ayamye, dating manloloko. Sino ang may pakialam sa'yo? Pasensya ka na, Gusheng. Nagkamali ako noon. Ang insidenteng to ngayon. Magbibigay ako ng paliwanag. Hindi na kayo kailangang bumalik. MS Kuyao, ako ang nagkulang sa pag-unawa. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Dalhin na. Gusheng, ang reseta mo talaga ay napakahalaga. Kung ganyan ang galing ng medisinang ginagawa mo, gusto kong kumatawan sa Grupo Kiao at opisyal na imbitahan kang sumali. Tila ang batang ito. Magiging top executive sa grupo namin. Napapansin na siya ni MS Kiao. Aakyat na siya ng posisyon. Gusheng, gusto mo bang magtrabaho kasama ko? Kapag sumali ka, agad kitang ilalagay bilang vice-presidente ng grupo at bibigyan ka namin ng 5% na bahagi ng kumpanya. Isa 0 milyon na pasasalamat. Miss Kiao. Hindi ako interesado na sumali sa Kiao Group. Pumunta ako ngayon dahil sa kontratang ito ng kasal. Kontrata ang kasal? Ikaw at si King niya may kasunduan kayo? Impossible. Puro mumurahin ang suot mo. Paano ka babagay kay President Kiao? Ibig bang sabihin sa ilang taon? Walang boyfriend si President Kiao. Dahil sa lalaking to. Kaya naman palagi akong nare-reject. Totoo pala ang fiancé niya. At si Kiao King niya pa ito. Ikaw yung taong binanggit ni Daddy. Tama. Sinabi ng master ko, noon, talagang ang ama mo. Anong kontrata ng kasal? Kalokohan. Tiyak na nandito lang ang lalaking to. Para manamantala kay President Kiao. Inalok ka na ng isa 0 milyon ni President Kiao. Kulang pa rin sa'yo. Baka mapahamak ka pa. Tama na. Gusheng, may umiiral nga tayong kasunduan. Noon, biro lang ng mga nakatatanda yon. Ngayong malaki na ako. Ako mismo ang magdedesisyon sa buhay ko. Tama si President Kiao. Punitin mo na yung katatawa ng kasulatan ng kasal. Gusheng, si King niya ay may sariling paninindigan. Sa tingin ko, mahirap nang masunod ang kasunduang itong pagpapakasal. Baka mas mabuti sundin mo na lang siya. Kumuha ka ng kaunting kabayaran. Kung papatulan mo siya, malubha ang magiging kahihinatnan. Naintindihan ni MS Kiao ng mali. Dumating ako ngayong araw na ito. Hindi para pilitin kayong tuparin ang papel na kasunduan ng kasal na ito. Anong ibig mong sabihin? Dumating ako para i-terminate ang kasunduan. I terminate. Hindi tinalikuran ng lalaki ang kasulatan na iyon sa harapan ng lahat. Tiyak na ginawa niya to dahil sa akin. Halos naisip ko na, wala na pala akong dating. Aba, siguro hindi masyadong natuwa si King niya. Ang kasunduan ay noong kabataan pa namin. Ito'y itinakda ng aking guro at ng iyong ama. Hiniling ng iyong ama ang kayamanan. Akala niya makakatakip ito sa kapalaran ko. Bilang kapalit, ngayon hindi ko na ito kailangan. Kaya ba ibig mong sabihin, pumunta ka para iwanan ako? May dahilan ang lahat ng nangyari. Noong araw, may utang talaga akong loob sa pamilya Kiao. Bilang pasasalamat, maaari kong tulungan ang pamilya Kiao sa isang problema. Hindi na kinakailangan. Ang aming pamilyang Kiao, wala namang kailangan mula sa iyo. Kung ayaw ni Ginoong Gu, sumali sa Grupo Kiao. Sige na, ayusin mo na. Sej, Hoy, Gusheng. Nawasak ang katrabaho ko ang reseta na yun. May kulang pang isang halamang gamot. Zitsuan Kao, 5 kian. Ah, Miss Kiao, sigurado ka ba? Hindi kailangan ng pamilyang Kiao ang tulong ko. Hindi kailangan. Ginoong Gu, hindi na ako susundo pa. Dahil magkaibigan ang aking maestro at ang iyong ama, magbibigay ako ng isang pagkakataon. Siyempre naman, kung ayaw mong maagaw ang pwesto ng C, mas mabuting kumilos ka. Kung ayaw mong maagaw, umalis na ako. Gu Sheng, tigil ka diyan. Ano ibig mong sabihin ng mga salita mong iyon? Aking minamahal na pinsan. Ila-ila ang grupo simula nang ikaw ang mamuno. Anong karapat dapat meron ka para kunin ang pwesto ng C ng grupo? Nandito na sila. Kung maresolba natin ang problemang ito, may babayad nito ang utang ng pamilyang Kiao. Ang dami naman ng tao. Kinya, kung hindi ka mag-isip na mayos, Para sa problema ng grupo, naghahanda lang ang mga tao rito para maggatawa. Naglalaro lang sila. Hindi pa ang tamang oras. Yung oras na itinakda ng matanda, di ba? Kiao Kinya, Akala mo ba talaga? na kaya mong sa loob ng 3 araw. ay mababago mo ang lahat. Ngayon, lugi ang grupo ng napakalaking halaga. Anong gamit mo para manalo?
Payo ko lang, Ibigay mo na ang pwesto ng si. para hindi naman, mapahiya ka ng todo. Ginoong Uyaw, may plano na si Qiao Qingya ngayon. Hindi ko napansin kanina. Nandoon pala si Shenzi. Kung sasamahan mo akong matulog, Bibigyan ko ng pagkakataon si Qiao Qingya. Ikaw, nangahas kang suntukin ako. Sino siya? Ganito ka kayabang para suntukin ng isang binata. Ayos yun. Sino ka para mag-ingay? Nakakainis. oh, So siya palang tao ng grupo, no? Hintayin mo na lang na maging CEO ako. Agad ko siyang tatanggalin. iba-blacklist siya. Hindi na siya tatanggapin kailanman. Mas mabuti pa, bugbugin niyo na siya ngayon. Para hindi na kayo magsisi mamaya. Ikaw, Maghintay ka lang. Kung may lakas ng loob ka, maghintay ka. Tingnan mo, hahanap ako ng taong mag-aayos sa'yo. Hoy, Kuya Long, inaapi nila ako. Dalhin mo ng 10 tao. Kung hindi, dalhin mo ng 100 tao. Kailangan nilang ayusin ng maayos ang sitwasyon. Ginoong Gusheng, salamat sa pagpaalis mo sa lalaking to. Pero pagkatapos nito, tiyak na babalik siya. Kaya hindi na kailangang mag-abala ka, Ginoong Gu. Said, alis na ako. Hindi naman nila ako kailangan. Bakit pa ako magmamadali? Gusheng, ikaw. Kanina ba dahil inapi niya ako? Kaya sinapak mo siya? Hindi. Miss Shen, napagkamalan mo lang iyon. Umalis na ako. Emye, Ang taong ito kahit sunugin mo, mananatili pa rin ang kanyang bibig. Z, kakatapos kong tumawag. Tinawag ko ang security. Mamaya, haharangin nila siya sa labas. Qingya, asa ka ba lang sa grupong to? Bakit hindi ko na lang tawagin si Gusheng pabalik? Nasaan yung batang iyon kanina? tingnan natin kung tutuloy pa siyang mayabang. Black Dragon. Hindi ako makapaniwala, si Qiao Yan bang pala ang nag-imbita. Ang tanyag na pinuno ng Black Dragon. Dinala niya rito lahat. Ang laki ng pinagbigyan niya. Anong gagawin natin ngayon? Kung alam ko lang, hindi ko pinapayagan umalis si Gusheng. Nasaan ba ang batang iyon? Hindi ko alam. Saan na siya? Kuya Dragon, Kung wala ang bata na yan, baka hulihin na lang natin itong babae. para naman mag-enjoy ako ng todo. Walang problema, kuya. Hindi ko hahayaan na inaapi ninyo si MS Kiao. Umalis ka kung mga haskang humarang. Lumayas ka ngayon din. Ay, huwag lumapit. Sino yan? Sinong kumakatok sa akin? Ginoong Zhang, anong kayang galing sa pambabastos ng babae? Kuya Dragon, Ito mismo ang lalaki. Dakmain ninyo siya. ganito kahina na tao? Itapon nyo na lang mga bato. At agad na magwawala sa takot. Ako na ang bahala pumunta. Hindi ako maniniwala na kaya niyang labanan ang 100. Todos, ate. Tinatawag pa ba natin to tao? Perpekto. Ano yon? Anong balak mo? Hindi mo ba sinabi kanina na parurusahan mo ako? Kuya, Alam ko na ang pagkakamali ko. Pwede mo naman akong palampasin, tama na? Sana'y maawa ka naman. mahusay ka, maghihingi akong tawad. 3 milyon. Tapusin na natin ito. Nanghihingi ako, awa ka na. Mabuti naman kung ganyan ang isip mo. Umalis ka na. AMEA. Kailangang makuha ang 3 milyon na yan. Mula sa batang iyan ng Qiao family. Gusheng, napasaklolo ka namin sa tamang oras. Ayaw ko lang talaga na mangutang ng pabor. Salamat. Salamat din sa pag-ayos ng abala kanina. Ang usapin ng paglabas sa engagement, tapos na yon. Ayos naman. Talagang alis ka na ngayon. Paalam. Ayos na ang kaso ko. Kailangan ko nang umuwi agad. Ikaw, gawin mo na rin ang dapat mong gawin. Ikaw, alis ka lang talagang ganyan? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Ikaw at si Qiao Qingya, naghiwalay sa engagement. Dahil ba sa akin? Hindi sa akin. Shenzi sinusuyo, totoo ang sinasabi ko. Yun ang usapin tungkol sa engagement namin. Noon pa, noong bata pa kami, ang maestro ang nag-ayos. Natapos na ang karma. Wala na yang kinalaman sa'yo. Kung ganoon tayo, Miss Shen, may mas importante pa akong gagawin. Usaping pag-ibig natin. Huwag muna nating pag-isipan. Pero kung gusto mo ng reseta, pwede akong sumulat ng bago. inakala mo ba na gusto ko lang ang reseta mo? Gusheng, pesteng lalaki ka. Kumusta na pakiramdam mo, tita? Nakuha ko ang ilang mahusay na halamang gamot. Okay lang ako. Maayos ba ang araw mo ngayon? Naipaliwanag na ang lahat. Tumulong ako kay Miss Kiao para mabawi ang utang ko. Utang na loob sa pamilyang Kiao. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi pa tapos ang inyong tadhana. Sino yan? Tita, malapit na akong gumaling. Bakit siya? Hindi pa tapos ang pag-ibig. Tita, subukan mo tong luto ko. Kakaiba. Siguro hindi kayang kainin ni tita. Pero bagay sa panlasa ko, ang lutong ni Shenzi. Ang sarap pala. Mabuti at gusto nyo. Tita, anong nilagay niya sa'yo? Anong love potion ba yan? Ang bait naman ni Shenzi. Ang maunawain niya. Hindi kagaya mo, puro kalokohan lang alam. Tita Gusheng, paano ka naging pilyo? Sige na, kwento ka nga sa amin. Naku, Shenzi. Huwag kang makialam sa buhay ko. Diretso ka. Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Binigay niya na pati ang pinakamahalaga sa kanya sayo.
Wala rin siyang sandigan sa kumpanya. Gusto ko lang napapasok ka sa Uyaw Group. Tulungan mo naman. Tama na. Hindi ka papasok sa trabaho, imposible yan. Nag-imo ka pa ng awa, wala rin yang saysay. Ay naku, kailangan kong kumatawan sa kumpanya. Pupunta ako sa isang promo event. May kliyenteng pangalanan, si Zhang Chanbao. Nagpapalakas loob sa likod ng pamilyang Zhang. Palagi siyang nangangampanya sa akin numuha hindi tama. Gusto ko lang na makunwaring kasintahan mo kaunti. Tulungan mo akong ayusin to. Ha? Hindi ba iyan ang dakilang senyorita ng Shen family, Shenzi? Mas mabuti raw makita kaysa marinig lang. Ang ganda pala niya. Daw sinungaling na pati si Zhang na ang nahulog sa kanya. Binalo siya ng pagkahumaling. Nakakaintriga, nakakainis maging tapat. Sino naman yun nakasama niya? Bakit nga ba hindi ko pa siya nakikitang umikot dito sa Haicheng? Kung hindi dahil sa tita ko, hindi na sana ako tutulungang punta rito. Ano? Wag mong isipin yan. May trabaho ako ngayon. Walang panahon para maglaro kayo. Tulungan mo akong ayusin si Zhang Chanbao. Hindi na kita huhabulin ulit. Ayos na ba? Kailangang tulungan kita. Sige na, promise ayusin ko si Zhang Chanbao. Pero wag ka nang mag-abala sa akin pagkatapos. Kain na tayo. Gusheng, kumilos ka na. Hindi ka na mag-aalala pa. Hindi mo na kailangang ikabahala ang pamilyang Zhang. Z, ang ganda ng ayos mo ngayon. Bagay na bagay sa'yo. Zhang Chanbao, ngayon kumakatawan ako sa kumpanya. Dumating ako para dumalo sa salusalo. Magpagalang ka. Sa Haicheng, sino pa ba ang pupuntahan mo kung hindi ako? Magtanong ka nga, kung hindi ako nagsalita, sino ang magpapakasal sa'yo? Maliban sa pagsandal sa kapangyarihan ng Zhang pamilya, ano pa ba meron ka? Ama, ako'y umaasa sa Zhang pamilya. Dito sa Haicheng, kapag may gusto ang pamilyang Zhang, iyon talaga ang magiging sa amin. Layo ka, Ikaw, inabot mo ba ako? sobrang dami mong sinasabi. Di ko inakala. May nakuha akong sorpresa rito. Siya ang anak noon ng Zhang family. May tapang ka, ha? Dito sa Haicheng, ang pamilyang Zhang ang hari. Ngayon, ipapakita namin sa'yo. Tingnan mo kung ano ang kaparusahan pag nilabag mo kami. Pasensya na. Hindi ko talaga narinig ang tungkol sa Zhang family. Baka nabaliw na tong lalaki. Hindi siya nakakaalam ng Uhang family? Nagalit ka sa Zhang family. Malaki ang problema niya ngayon. Talagang mamamatay siya ng mabagsik. Aling kamay niya ang umanong sumuntok sa akin. Kunin ninyo ang kanyang kamay. Ay, ibibigay ko rin to sa'yo. Miyamoto-kon, pakiayos. Sirain ninyo siya. Putulin ninyo ang kanyang mga galamay. Tapos na siya, sigurado siyang mamamatay. Narinig ko raw say Miyamoto. Mula siya sa Sakura Martial House. Kapag kumilos siya, o mamamatay ka o masisira ka. Gusheng, ikaw. Relats, hindi ko na kailangan kumilos. Anong nangyayari? Anong mangkukulam ang ginamit mo? Hindi ka makakayanan. Papapatay kita. Naku! Iyon ang Sakura Martial House, ha? Ikaw. Matapang ka bang papayagan mo akong tumawag? Bahala ka. Tawagin mo ang tatay mo. Isama lahat ng lumang at bagong galit. Sabayin natin. Sig. Ikaw nga ang nagsabi nito. Hoy, tatay. Nakapagtalo pa siya sa Sakura Martial House. Mukhang hindi siya karaniwan. Kaya pala sobra siyang mayabang. Masyado pa siyang bata. Ang sandigan ng pamilyang Zhang, hindi iyon ang Sakura Martial House. Umaasa sila sa Ancient Martialist. Isang ancient martialist na kayang talunin ang 100 tao. Tulad natin ng mga ordinaryong tao, kapag nakaharap sa isang ancient martialist, kahit isa 0,000 na umatek, hindi nila maalog kahit isang daliri niya. Gusheng. Katatapos ko lang marinig. Sinasabing lagi raw may kasamang ancient martialist si Zhang Gobiao. Ito ang pamilyang Zhang. Ang pinagbabatayan nila para tumindig sa Haicheng. Gusheng. Alam kong may kaunting kakayahan ka. Pero hindi mo lubos maintindihan ang lakas ng ancient martialist. Ito ang lahat ng ipon ko. Dalhin mo ang perang ito. Gamitin mo ang kotse ko. Umalis ka muna sa ibang lungsod at magtago. Ayos ba? Di ko inakala na siya pala tapat at may malasakit sa akin. Ginastos mo pa ang lahat ng ipon. Sa pagkakataong ito, mali kong pinatawag kita para tumulong. Ako ang nagbigay sa iyong gulo. Takbo ka na mabilis. Walang magagawa si Zhang Tianbao sa akin. Ako na ang haharap sa kanila para sa'yo. Walang makakatakas dito. Tay, tignan nyo, hinampas niya ako. Kung tinutuligsa mo ang pamilyang Zhang, babayaran mo ito. Sa mga ito, isa lang ang may kakaibang aura. May lakas na humihimbing sa katawan niya. Malamang siya na nga ang antikong mandirigma na binanggit ni Shenzi. Dati, ang pamilyang Gu ay nakasandig sa paghuhula. Hindi ko talaga inaasahan na ang lakas ng antikong mandirigma ay sapat pa para sa mga binabatok ko ngayon. Gusheng. Sa ganitong oras na, may mood ka pa para kumain? Dapat kumain muna ng tama para may lakas na hahampas sa kanya. Tay, binuksan niya ng palpak ang mga guardyo. Hinampas pa niya ang aking mukha. Hindi lang ako ang tinatalo niya. Ang tinatamaan niya ay karangalan nyo, at ng buong pamilyang Zhang. May tapang din. Huwag magmadali. Hayaan mo siyang kumain ng maayos. Pagkatapos ng lahat,
Ito na ang huling pagkain niya. Ang laking loob ng bata. Pinuno ng pamilyang Zhang, magsalita ka. Hindi siya pinapansin. Sa tingin ko, alam niyang siguradong mamamatay siya. Kumain pa siya ngayon ng konti. Para hindi mamatay ng gutom. Gasheng. Taos-pusong paghingi yung paumanhin. Kasalanan ko na nadamay kita. Bailaw. Bailaw, tulungan niyo po kami. Turuan ninyo siya ng leksyon. Ang mayabang na bata na yan. Babae. Tandaan mo yan. Ang ipinangako kong bagay. Tiyak na magagawa ko. Mula ngayon, ang pamilyang Zhang. Hindi na muling magdudulot ng problema. Bakit ang binatang to? Parang may bahagyang itsura ng dati pong pinuno ng pamilyang Gu. Hindi pwedeng maging totoo. Pinuksan na namin ang pamilyang Gu. Walang sinumang dapat maging buhay na naiwan. Zhang Gobiao. Ang dugot-tuot na hinanakit laban sa pamilyang Gu. Hindi kailanman malilimutan. Sa Long Hushan, nagkamit ako ng pambihirang sining. Ginawa ko yan para habulin kayo at ibawi ang katarungan. Binata. Dahil may kaunting kakayahan ka, bibigyan ka ng isang pagkakataon. Pero, kailangan mong umakyat dito, kumuha ng tuhod. At magyukod ng 200 beses para sa aming binata. Siyempre. Iwan kitang buo, buhay pa. Matanda. Ikaw pa, sa edad mo, buhay ka pa? Paano naman ako mamamatay? Mga kabataan. Kahit na, ang bagong panganak na baka ay di natatakot sa tigre. Pero ito ay hatching. Dito kapag nagpalutang-lutang ka, dugo ang makikita mo. Hindi pwedeng basta magyabang dito. Bailaw. Putulin mo ang kanyang mga kamay, at pati ang kanyang mga paa. Gawing pilay at inutil siya. Tapos itapon mo sa dagat. Binata. Magtiwala ka. Gagawin ko agad. Ihahain ko sa inyo ang kanyang mga kamay at paa. Para mabunot ang inyong sama ng loob. Sobra na ang mga pananalita. Pakiusap, bilisan nyo na ba? Pipilitin ko pa umuwi at maghugas ng damit ko. Kung ang hirap mong patayin ay kagustuhan mo. Ako ang tutulong sa'yo. Hayaan mo, ipapakita ko sa'yo. Paano ko nakuha ang malaking pangalan na ito? Mag-ingat. Umatake na si Bailaw. Yung taong tinamaan ni Bailaw noong nakaraan, hindi na alam kung saan napunta ang mga abo niya. Si Bailaw ang pinakamatatag na sandigan ng pamilyang Zhang. Kapag siya mismo ang kumikilos, siguradong ligtas at payapa ayo. May saysay rin pala. Hindi ko inakala. Kaya mo palang matanggap ang hampas ko. May galing ka rin pala. Hindi ko inakala. Masisaksihan ko pa pala. Aksyon ng isang legendaryong ancient martialist. Ang lakas ng loob ni Bailaw ngayong araw. Sulit talaga ang buhay ko. Ano to? Paano nangyari yan? Ganito ka lang ba ang galing? Mamamatay sa kamay. Ang taong nakapagbasag na sa 39 Dragon Lock. Karangalan na yan para sa'yo. Bailaw. Ayos lang po ba kayo? Ako, Naputol ang lahat ng aking mga ugat ng ki. At nasira ang lahat ng lakas ko. Ang taong ito Ay isang tunay na eksperto. sa pamilyang Zhang. Wala nang makakagaling sa kanya. Bailaw. Huwag kang lumapit. Ginoong Zhang. Kailangan mo pa ba akong ipahagupik sa lupa ng 200 beses ngayon? Hindi na. Hindi na kailangan. taksil na anak. Nagawa niyang magdulot ng malaking gulo sa pamilyang Zhang. Dapat. Dapat siyang yumuko ng 200 beses sa inyo. Dali, yuko kayo sa ninuno. Yuko sa maling tao. Shenzi. Buta ang mata ko. Parang palaka na nagnanais ng swan. Patawad na po. Mula ngayon, iwasan ko na kayo. Ninang. Magsabi naman kayo. Sana tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Talaga. Tandaan ko ito habang buhay. Ipaghihiganti ko ito ng 100 beses. Kung ganoon, Sandali. Pinayagan ba kayo ng umalis? Pakiusap, palampasin niyo na kami. Ako, Zhang Gobiao, nanunumpa sa langit. Hindi ko napapayagan ang anak ko. Naguluhin si Shenzi. Mula ngayon, sa lugar na naroroon kayo, urong ang pamilyang Zhang ng malayo sa inyo. Ngayon, kayo, pamilyang Zhang, ay tuluyang mawawasak. Gasheng, dahil naparusahan na sila. Hindi na sila magsasahang magbalik ng gulo. Pakawalan na natin sila. Pakawalan ninyo sila. Gasheng, hindi basta-basta pwedeng kalabanin ang pamilyang Zhang. Mahusay ang relasyon nila sa pamilyang Li. Ang pamilyang Li isa sa 4 na pangunahing pamilya. 4 na pangunahing pamilya. Sila ang hinahanap. Noon pa man, hindi nila iniisip na bigyan ang pamilyang Gu ng daan. Isang pagkakataon para mabuhay. Gasheng, hindi mo alam ang buong sitwasyon. Ang 4 na pangunahing pamilya ang haring negosyo. Kahit pagsamahin ang lahat ng tao rito, hindi nila maabot ang isang kaano man sa kanila. Mukhang may alam naman ang babaeng iyon. Hindi ako naniniwala. Naatras ang batang ito at papatayin kami ng tuluyan. Ang pamilyang Zhang may suporta ng 4 na pamilya. Hindi basta-basta pwedeng gambalain. Sayang. Pero ako, sisirain ko ang lahat. Gu Sheng. Sandali. Gu Sheng. Hindi mo pa pwedeng patayin ngayon ang ama at anak ng pamilyang Zhang. Nang dumating kami kanina, may napansin ako sa paligid. May mga nagpatrol na tao mula sa istasyon ng pulis. Kaya nga nagmadali ako pigilan ka. Hindi biro ang pag-areglo sa pamilyang Zhang. Kung magulo ito,
at maantig ang mga tao sa labas. Magkakaroon tayo ng malaking problema. May dalubhasa. Napakabait ninyo. Patawarin niyo kami. Nangangako ako. Mula ngayon, hindi na kami muling magpapakita sa inyo. Gusheng, pakawalan na muna sila ngayon. Pagkatapos, hahanap tayo ng pagkakataon para parusahan ang Zhang family. Said. Ngayon, iwan natin silang buhay. Pero, hindi ko kayo papayagang basta umalis. Ayos. Kayo dalawa, maglaro ng bato-gunting papel. Ang mananalo ay magpapalo sa talo. Huwag magpigil. Ano? Bakit hindi kayo nagsisimula? Sige, magsimula na tayo. Tatay, Anak na pasaway. talaga bang abutin mo ang tapang para hampasin ang tatay mo? Tatay. Ayaw ko rin. Ito. Tara na. Tara. Gusheng, ngayon. Salamat ha. Klarong hindi niya siya gusto. Binawi pa niya ang kasal. Pero bakit? Hindi siya masaya. Z. Uwi na muna ako. Magdahan-dahan ka mag-drive. Kung hindi sana ako nagbitiw sa kasal noon. Baka ngayon ang kakapit sa tabi ni Gusheng. Ay ako sana. Buti at magaling ka. Kung hindi, mapahamak tayo ngayon. Kung hindi namin napatay ang ama't anak ng pamilyang Zhang, tiyak na maghihiganti sila kay Shenzi. At baka pati ang pamilyang Kiao ay hindi nila palalampasin. Kung alisin mo ang damo, ang pamilyang Zhang, kailangang lipulin ko. Gusheng, mukhang hindi ka kumain ng sapat sa bankete. Siguro gutom ka pa. Sabay tayong kakain, akong bahala. Shenzi ba ito? Pwede nang isettle ang natitirang bayad ng kumpanya ninyo. Pumunta ka rito. O kaya, magpatuloy ka na lang sa trabaho. Kain na lang tayo sa ibang araw. Sige, ayos lang. Saka na ako alis. Pamilyang Zhang, handa na ba kayong tanggapin ang iyong pagkalipol? Tatay, dapat nating puntahan ang pamilyang Li ngayon. Hilingin natin na kumilos sila, para sila ang humarap kay Gusheng. Nilagay niya tayo sa kahihiyan ngayong araw. Hindi ko na ito mapapagsawaan. Siguraduhin magbabayad siya ng 10 o 100 beses. Sig. Bukas magdadala ako ng mahal na regalo. Pupunta ako sa pamilyang Li para humingi ng ulong. Patayin ko yung gago. Ngayon, personal ko siyang ayusin. Ang cute niya pala. Akala niya hindi ko kayang hawakan siya. Hindi ba? At ang kay Shenzi, personal ko rin siyang huhuliin. Dadala ko sa iyong kwarto. Meron pa siyang malaswang balak. Sino? Paano? Kaninang sandali hindi ba pinag-usapan niyo kung paano ako papatayin? Ngayon hindi na ako kilala? Ikaw. Paano ka nakapasok? Siyempre pumasok ako. Ako. Bababala ako sa'yo. Ito ang bahay ko. Hindi ito lugar para magloko ka lang. O magpalupok ka dito. Ngayon, sa harap ng maraming tao, ay magmamakaawa ka at magmamakaknil ka para humingi ng tawad. Hindi mo ba sinabi dati na papayagan mo na kami? Sabi mo hahayaan mo na kami. Tama ba? Tama naman. Hindi ba napagkasunduan na hindi nyo kami papatayin? Hindi nyo kami papatayin. Di ba? Huwag kang bawiin ang sinabi mo. Bukod pa rito, nasaktan ako. Parusa kay Kiao King niya. Tingnan mo. Tingnan mo ang mukha ko, namamagana. Gintong buhok ng lobo. Ginamit para kunin ang inyong buhay. Hindi naman masama ang pagkilos sa inyo. Kami naman, wala namang ginawa. Hindi naman ganun, di ba? Mas magandang magkaibigan kaysa mag-away. Magkaibigan na tayo. Mula ngayon, Ano ang sinabi ninyo? Sasabihin ng pamilyang Zhang na ayusin nila. Ano ang sinabi ninyo kanina? Di ba hindi na kailangang ulitin? Lahat ng sinabi ko kanina, pabulong lang. Plano iyon ng tatay ko. Walang kinalaman sa akin. Ikaw. Buwisit na anak. Kung ganoon, hindi na ako natatakot sabihin ito sa'yo. Ang pamilyang sinasabi namin, ang Li family, hindi basta-basta lamang, na kaya mong yumanig. Tama. Sa lakas ng Li family, maari kanilang durugin. Parang, pagbisilin ng isang maliit na insekto, ganoon kadali. Siguro di ka rin maglakas loob na galawin kami. Ang tinutukoy mo. Ito ba ang Li family ng Hecheng? Paano naman? Akot ka na ngayon. Ang Zhang family ay ganito ang kinangayon. Dahil sa suporta ng Li family. Ang mga paraan ng Li family, higit pa sa kaya mong isipin, karaniwang tao. Isang kisap lang, madudurog ka na. Marami silang mga sinaunang mandirigmang malalakas. Bawat isa, mas malakas pa kaysa kay Bailao. Napasusuntok mo ba ang isang si Bailao? Kaya mo pa bang labanan ang 100? Ano, paano ngayon? Takot na, hindi ba? Kanina parang ang yabang mo pa. Ngayon, buhatin mo ako. Ihatid mo ako sa ospital para magpagaling. Pagkatapos, sa tabi ng kama. Alagaan mo ako ng mabuti. Pwede pa kitang tulungan. Magsalita ako na maganda para sa iyo roon. Iyong ibig sabihin, pagdating ng oras, magpapasalamat ka sa amin. Tapos na ba ang pananalita? Anak. Mukhang mamamatay ako ngayong gabi. Bakit ako nagpunta rito ng gabi? Akala mo ba kung ano ang gagawin ko rito? Pwede mo bang sabihin sa akin, bakit mo gustong puksain ang Zhang family? Dahil sa nangyari sa salusalo, sa bagay na ginawa ng anak ko kay Shenzi. Walang napakalaking galit o hidwaan. Zhang Guobiao, nakatalikod ka at nakatingin ng malaki. Tingnan mo mabuti kung sino ako. Naalala mo ba? Dahil ayaw siyang makisali sa katiwalian.
Ang mag-asawang Gu na pinilit mong mamatay. Naalala mo ba noong 5 taon na ang nakalipas? Paano ka umangat habang sinasapakan ang pamilyang Gu? Buong angkan, bangkay at dugo. At biglang naging isa sa mga nangungunang pamilya ng Haicheng. Ikaw ang nawawalang anak ng pamilyang Gu. Hindi ito pwedeng totoo. Hindi ka ba namatay sa sunog noon? Wala na bang labi? Hindi lang ako namatay. Naging tagapagmana ako ng Tianxi sa Longhushan. Mahirap maniwala, di ba? Huwag mo akong takutin. Maaari akong maging alipin mo. Handa akong tubusin ang pagkakasala ko. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ikaw, mamatay ka. Malilinis ang kasamaan. Susunod, Pamilyang Li. Hoy Gesheng, nasa opisina akong Seeing Lee Group. Dali, iligtas mo ako. Li Group. Geely. Diretsahan tayo. Ayon sa kontratang pinirmahan natin, dapat 1 linggo na ang nakalipas. Dapat na ipinadala ang natitirang 50 milyon sa akin. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita. Alam ko, Ero. Kailangan talaga ng Kiao Group ang perang ito para panatilihin ang operasyon ng kumpanya. Kaya nga, hindi ko pa pwedeng ibigay ang perang ito. Dahil, Hindi ko pa nakuha ang gusto kong bagay. Ang produktong ipinangako namin sa inyo, naipadala na sa itinakdang oras. Hindi ko alam kung anong tinutukoy ni Marley. Ano iyon? Napakadali lang. Gusto kong maging babae mo. Liliangken, huwag kang mang-abusong sobra. Ako ba'y mang abuso ng sobra? Ito ang teritoryo ko, teritoryo ni Liangchen. Gagawin ko kung ano man ang gusto ko. Hahaha. Hoy, Gusheng. Nasa opisinang presidenteng Lee Group ako. Dali, iligtas mo ako. Anong balak ninyong gawin? Liliangken, ano ba ang gusto mong gawin? Siyempre, gusto kitang kunin. Binalaan kita. Kung gagawin mo masama sa akin, gagawin ng pamilyang Shen na magbayad ka. Nakakatawa ang pamilyang Shen. Ako ang panganay na lalaki ng pamilyang Li. Pagigalaw ko lang ang maliit kong daliri. Ang pamilyang Shen ninyo, wala na sila rito sa Haicheng. Pero kung magalang kang maglingkod sa akin. Hayaan mo akong magpakasaya muna. Tikman mo ang pagiging pinakamagandang babae sa Haicheng. Alagaan kita at babangon ang pamilyang Shen. Liliangken, tarantado ka. Kakatapos ko lang sabihin kay Mr. ko. Nakatawag na ako. Dadalhin na niya agad. Gusto kong makita kung sino ang atakihin sa akin. Lai Liangchen. Ang asawa ko, malakas siya. Magaling siyang kumilos. Tiyak na lalapag ka na lang naghahanap ng ngipin mo. Nakakatawa naman. dito sa High City, Titingnan natin kung sino ang may karapatang makialam sa pamilya Li. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Huwag kang mag-alala, alagaan kita. Sino yan? Sinira ang magandang plano ko. Gesheng, Walang tapon. Hindi man lang tumitingin. Kanino ba ang lugar na ito? kung gusto mong mabuhay, Umalis ka na rito ngayon din. Kung may magbay sa akin, gusto mo bang mamatay? Ikuha ko si Shenzi. Sino mang lalaban, mamamatay. Alam mo ba kung sino ako? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Papatayin kita para hindi mo na makita ang bukas. Wala akong pakialam kung sino ka. Ano pa ang hinihintay nyo? Tawagan nyo siya. Patayin ninyo siya. Ngayon, paano ninyo siya gagawing halimbawa? sirain ninyo siya. Gawin ninyong hindi na siya makalakad para gumawang gulo. Hey! Shenzi. Sasabihin ko sa'yo, kahit hindi kita masaktan, maaring wasakin ko ang pamilyang Shen. At ngayon, nang threaten ka pa rin sa akin. Tito Zhang, dumating ka rin. tutasin ninyo ang batang yon. Sino ba ang maglakas loob na kumilos laban sa ating binata? Iwanin ang buhay niya. Dati pa namin balak ipagkaloob ang buhay niya. Ngayon, mukhang hindi na kailangan. Naku! Gesheng, sandali lang. Kailangan pa ni Liliangken magpadalang pera sa Uyao Group. Kung wala yang bayad, madudurog ang cash flow ng Uyao Group. Isiping buyot mo ni to para sa buhay mo. Makakaraos ka pa. Masaya ka ba? Masaya, masaya. Ano pang hinihintay? Ayusin na. Walang problema. Tara na. Ibigay mo ang phone ko. Tatawagan ko ang tatay ko. Ipapatay ko ang dalawang gwapong yan at ang babaeng yan. Patayin ninyo sila. Katay. Yung si Shenzi at ang boyfriend niya. Kinulayan nila ako. Ano? Kinulayan ka? Ipapapatay ko siya ngayon din. Opo. Kakatapos mo lang tumulong sa akin sa isang malaking problema. Salamat, Gesheng. Walang anuman. Naayos ko na ang problema mo. Kaya huwag mo na akong abalahin. Gesheng, nakakainis ka talaga. Sige na, tara na. Ang bilis mong dumating. Siguro hindi ka pa nakakain. Sasagutin kita, kain tayo sa Haicheng. Pinakamagandang private restaurant doon. MS Shenzi. Tinanggihan na talaga kita. At ikaw pa rin ang mabait. Delivery rider lang ako. Hindi ako bagay sa tipo mong mayaman na miss. Ikaw naman, huwag mo sayangin ang atensyon mo sa akin. Gusto mo, punta ka, ayaw mo, huwag. Hindi pa ako nag-anyaya. Biro lang. Nagugutom ako,
Tara na, kumain na tayo. Salitang iba, damdamin iba. Ganito talaga ako. Kayo sa mataas na lipunan. Iba talaga kami. Gasheng, mag-ingat. Si. Hindi pwede, wala siyang pilak na karayom. Paano gagamitin ang 9 Dragon Return to Haven Needle Technique? Kailangang i-unlock pa ang tatlong 9 Dragon Locks. Makakagamit na ako ng paraan para magkondense ng karayom gamit ang kapangyarihan. May sasagawa ko ang 9 Dragon Return to Haven. Sabi ng master ko dati, ang pinakamalaking problema ko ay na hindi ko ito makontrol. Ang dumadaloy na kapangyarihan sa loob ko. Di ko inakala na magiging biyaya ang paggamot na to. Naayos na ang pagwala ng kontrol sa kapangyarihan. Si. Ikaw ang nagligtas sa akin. Halos makalimot ako. Isa ka palang tunay na doktor. Gasheng, sino ka ba talaga? Marunong kang magbasang mukha, magpagaling, at mag-feng shui. At mahusay sa pakikipaglaban. Ngunit naninirahan ka lang sa maliit na hiking. Nagde-deliver ka pang pagkain para mabuhay. May sikreto ako na hindi pwedeng sabihin. Alam ko na, Gasheng. Huwag mong alalahanin ako. Hindi na rin kita didikitin pa. Magandang babae si Z. Willing siyang tumayo para sa akin. Ako naman, dahil sa katawa-tawang dahilan. Paulit-ulit ko siyang tinanggihan. Pero ang paghihiganti at pagtanggap kay Z, dalawang magkaibang bagay talaga. Ang pagkabaril sa kanya ngayon, kagagawan ng aking kapabayaan. Gasheng, ang mga nangyari noon hindi na mahalaga. Tayo, maghiwalay na tayo dito. Ako ang nagdalang problema sa kanya. Bago ko siya nakita, hindi ko pa nakita na ganito ang itsura niya. Ang kulay ng mukha niya napakapalid. Siguro dahil kanina pa. Malaki ang ginastos niya para ako ipagalingin. Kung hindi ko siya babaguhin isip, hindi ko na siya papasukin pa sa mga ganyang gulo. Mga istoryang ganyan. Si. Dati ako lagi ang nakikisawsaw sayo. Pinapagawa ko sayo lahat ng problema ko. Ngayon ako naman ang sumalong bala para sayo. Linis na tayo sa isa't isa. Wala nang utang na loob sa hinaharap. Bakit mo sinasabi yan? Sabi nila kapag mukha na ang kamatayan, marami sa bagay ay nagiging maliit lang. Ganoon din ako. Isang kisap mata lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Bigla kong naintindihan ang maraming bagay. Ang pagkatagpo natin ay hindi madaling mangyari. At ang proseso, sobrang nakakatawa pa nga. Wala nang anumang romansa sa pagitan natin. Nagsawa na ako sa paglalaro nitong laro na to. Ngayon, palayain mo na ako. Bibigyan kita ang kalayaan. Pagkatapos ng nangyari sa Zhang family at Li family, ang relasyon natin dito sa Haicheng, kilala na ng lahat. Ikaw. Hindi ka ba natatakot na di ka na makakahanap ng boyfriend? Hindi mo kailangan mag-alala sa bagay na yan. Ang kapalaran mo mga anak ng pamilya, karaniwan ay kasal pagsasama, isang alyansa. Tayo dalawa, walang kinabukasan na magkasama. Umalis ka na, pagod na ako, kailangan kong magpahinga. Kung desidido ka na, sige, iginagalang ko ang desisyon mo. At, inayos ko na ang sugat mo. Kaya magpahinga ka ng mabuti. Pagkalipas ng ilang araw, babalik ako para silipin ka. Umalis na talaga siya. Dapat na rin akong humarap sa pamimilit ng pamilyang Lee. Mag-ingat ka, Gasheng. Wala akong anumang damdamin para sayo. Naiinip na ako sa larong ito. Ngayon, pakawalan mo na ako. Bibigyan kita ang kalayaan. Tingnan mo, sino ang dumating? Kiao Kinya. Gusheng, hindi ba marunong kang magbasa ng palatandaan? Bakit hindi mo sinili? Ano ang mangyayari sa pamilyang Shen ngayon? Anong kinalaman ng Shen family sa akin? Wala akong kinalaman. Hindi ko na kailangan pang bumasa ng palatandaan. Hindi mo ba alam na dayating si Liliang Chen mag-propose sa Shen family ngayon? Kahit umakyat si Liliang Chen para magpropose, wala pa rin akong kinalaman. Gusheng, hindi lang paningin mo bulag. Bulag rin ang puso mo. Hindi mo ba nararamdaman ang totoong pagmamahal ni Shenzi para sa'yo? Di ba? Alam mo ba, nung umalis ka noon, basang-basa ang una ni Z dahil sa iyak niya. Siya pa ang nagsuggest na maghiwalay. Ginagalang ko lang ang desisyon niya. Grabe ka, tarantado ka talaga, bulag ka. Hindi mo ba marinig si Shenzi? Lahat ng sinasabi niya ay, iba ang isip at ipinapakita niya. Ang galing mo pang nagbabasa ng kapalaran. Pero ikaw, habang buhay kang papaimpok lang, delivery rider lang. Kung ganoon sinasabi mo, may tinatago ka ba? Akala mo ba gustong lumayo ni Z sa'yo? Hindi, kasi inakala niyang dahil sa'yo siya nabaril. Akala niya nadamay siya dahil sa'yo. Matagal na siyang may gusto sa'yo sa puso niya. Alam mo ba nun? Ganun pala. Tapos na ang sasabihin ko. Ikaw na ang bahala. Tita, alis na muna ako. Sig. Bakit kailangan pa kitang samahan? Hindi kailangan. Kung kaya ninyong magbalik ng magkasama, go. Said. Susubukan kong magdala ng ilang kasama para magsa kayo. Kung makarami agad, madaling makita. Z. Narinig kong nasaktan ka. Dumala ako mula abroad na maraming pampalusok. At meron ding regalo. Lahat ng paborito mo. Hindi na kailangan ang pag-alala ni Ginoong Lee. Z, mag-ayos na ang engagement ngayon. Tingnan mo kung gaano kabuti si Ginoong Lee sa'yo.
Mapalat ka kung mapapangasawa mo si Ginoong Lee. Marami ang nagsusumikap para rito at hindi nakakakuha. Tia, kailan pa ako nagsabing mag-engage ako sa kanya? Z, ang pag-aasawa kay Li Xiao, ang pinakamagandang kapalaran mo. Ipapaalala ko lang sa'yo. Hindi babalik ang lolo agad-agad. Wala nang magpapaloko sa'yo dito. Ako ang magpapasya kung sino ang pakakasalan ko. Hindi mo kailangang makialam. Li Xiao, may boyfriend ako. Umalis ka na. Nakakabastos. Anong kalokohan, yan sa harap ni Li Xiao? Saan ka kumuha ng boyfriend? Usaping pamilya to, hindi pwede kang magpakagulo. Kailangan ngayong araw mag-engage ka kay Li Xiao. Napahiya ka dahil kay Li Xiao. Si Z, nagbibiro lang. Huwag mo masyadong seryosohin. Wala naman. Z, Malapit ka nang maging asawa ko. Siyempre, kailangan alamin ko yan. Li Xiao, hindi ako nagbibiro. Hindi ako mag-engage sa'yo ngayon. Umalis ka na. Shenzi, pakinggan mo. Huwag kang maging walang hiya. Z, tama na. Gusto pa ring pakasalan ka ni Li Xiao. Dapat kang magpasalamat. Anong kalokohan yan? Makabubuti ito sa'yo at sa pamilya namin. Lahat tayo may pakinabang. Tia, huwag ka nang mag-alala tungkol sa kasal ko. Si Lolo ang magpapasya para sa akin. Mukhang ayaw si Shenzi. Bakit hindi kayo nag-usap muna? O sinasadya niyong dibigyan ng respeto ang aming binatang Ginoo? hindi po. Hindi naman. Mas natuwa pa kami kung ganoon. Magpakatino ka. Kung hindi, huwag mong asahan ang awa ko. Manong Wang, pesensya na. Ang dalagita to, rebelde na simula pagkabata. Pakiintindi na lang. Kailangan mong magpaliwanag ngayon. Ito ay desisyon ng pamilya, opisyal na kasunduan. Wala kang karapatang tumutol. Talaga bang desisyon ng pamilya? O may tinatago kayong personal na interest? Hindi ba't gusto niyo lang? Sumandal sa pamilya Li para umesenso? Ginawa ninyong malaking palabas ang kasal na to. Walang modo sa pakikipag-usap sa nakatatanda. Ngayon talagang. Tuturuan kita ng leksyon. Kahit patayin ninyo ako ngayon, hindi pa rin ako magpapakasal sa kanya. Ang palabas ng pamilyang Shen, talaga namang nakakaintriga. Kanina, siya nga ang gustong pumatay sa'yo. Seguridad. Patay na ba lahat ng tao sa labas? Sino ang nagpa-enter sa kanila rito? Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka na. Ngayong araw, pupuntahan ko para agawin ang kasal. Hayop ka. Saan ka pa lumabas, mula sa ang umbok na iyon? Pulubi ka lang. Akala mo makakapang-abot ka sa pamilya Shen namin. Parang palaka na nag-aasam ng isang swan. Nanakaw lang ang panaginip mo. Magkasundo kami ni Z. Tunay ang pagmamahalan namin. Sino ka ba naman? Malakas ang impluensya ng pamilyang Li. Kung mapapangasawa ni Z, si Ginoong Li. Swerte iyon na hinalin mula sa maraming buhay. Sino ka ba? Karapat dapat ka bang makipagsabayan kay Ginoong Li? Gesheng. Sasabihin ko sa'yo. Sa mandong ito, ang may pera at kapangyarihan ng hari. Kahit gaano kakagaling tumalo. Ano bang meron ka para makipagsabayan? Kaya kong agawin ang babae mo kahit anong sabihin mo. Sige, ayusin muna natin ang mga utang at galaw. Yung mga pamilyang puro kawalan ng respeto at naghahangad lang ng yaman. Hindi karapat-dapat sa'yo. Mas mabuti pang hindi ka ikasal dyan. Sumama ka sakin, alagaan kita. Sige, sasama ako sa'yo. Huwag mong akalain. Dahil nakapagpalo ka na ilang tulad ni Uncle Zhang, Sa mga sinaunang mandirigma. na parang ang tagalakas mo na agad. Sasabihin ko sa'yo. Ang mga sinaunang mandirigma, ulad ni Uncle Zhang. Marami kaming ganyang taga-pamilyang Li. Ano pa ang hinihintay ninyo roon? Parurusahan ninyo siya para sa binata. Patayin ninyo siya. Gersheng, maraming sinaunang mandirigma rito. Dapat kang umalis na agad. Ayokong madamay ka. Huwag kang mag-alala. Kung nandito si Gusheng, walang maglakas loob na sasaktan ka at hindi niya hahayaang maghiwalay tayo. Ano pang hinihintay ninyo diyan? Patayin ninyo siya. Kung gagawa kayo, gawin nyo na agad. Wala na akong oras para sa kalokohan ninyo. Paano yan possible? Ang taong to, hindi maunong mamuhay ng maayos. Kung akyatin mo ang mga tao ng pamilyang Li, mamamatay kang walang libingan. Li Liangchen, ito ba ang mga taong pinili mo? Isa itong kalbong kahinaan. Kung kikilos kayo, ngayon na. Huwag nyo akong sirain ang saya. Mukhang mali pala ang pagmamalit ko sa'yo. Sage. Hintayin mo ako. Ang lalaking ito, sobra ang lakas ng loob. Mukhang kailangan kumilos ang matanda para ayusin siya. Para lang maayos natin siya. Akala mo makakatakas ka? Hindi ganoon kadali. Anong balak mo? Sasabihin ko sa'yo. Kung papatayin mo ako ngayon, Hinding-hindi ka papayagang makalusot ng pamilyang Li. Li Liangchen, magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Gusheng, hindi mo siya pwedeng patayin. Siya ang panganay ng pamilyang Li. Kung mamamatay siya rito, apos na talaga tayo sa pamilyang Li. Wala na tayong pag-asa. Gersheng, tama ang sinabing ikalawang tiyuhin. Kung papatayin natin siya, lalala lang ang alitan. Shenzi, kung hindi natin siya papatayin ngayon, babalik at palaging hahabol sa atin. At lalo siyang maghihiganti. Gusheng. Kapag pinakawalan mo siya, asikasuhin ng pamilyang Shen ang lahat ayon sa'yo. Hindi ko napipigilan pa kayo. Ikaw at si Zi. Mongolito ka talaga.
Akala mo ba atras kami kung inatake mo ang anak ng Lee? Hindi ka papatawarin ng pamilyang Lee. Sisikapin nilang wasakin ka. Ipapahiya ka at papatayin ng walang awa. Hindi ko na kailangang hintayin pa silang maghanap sa akin. Ako mismo ang lalaban sa pamilyang Lee. Wala silang alam, sagana ang pamilyang Lee sa mga magagaling. Akala mo dahil sa konting lakas. Kaya mo nang makipagsabayan sa kanila? Kahit ano pa ang sabihin mo. Ngayon, kailangang mamatay si Li Liangchen. Gesheng, Anong balak mo? Sasabihin ko sa'yo. Kung papatayin mo ako ngayon. hindi kanila papakawalan ng pamilyang Lee. Baliw siya, baliw. Hindi ba niya tayo madadamay? Ay, umalis na tayo. Takas na tayo, bilis. Gusheng, Pinatay mo talaga siya? Wala yan. Huwag kang mag-alala. Pero hindi ka papakawalan ng pamilyang Lee. Tumakbo ka. Hindi kita pwedeng madamay. Kailangan mong maniwala sa akin. Kailan ba kitang pinabayaan? Sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Sige, ayusin ko muna ang problema. Kung makuha namin siya, alis tayo. Hoy! Pinuno! Patay na ang binatang Ginoo. Pamilyang Shen, maghanda sa galit ng pamilyang Lee. Shenzi, wala ka nang pupuntahan ngayon. Una, hanapin mo ang iyong matalik na kaibigan. Manatili ka muna sa bahay ni Kiao King niya. Pagkatapos kong ayusin ang pamilyang Lee, pupunta ako sa'yo. Sige, ayos lang. Mag-ingat ka ha, kumilos ka ng maingat. Pagkatapos kong ayusin ang pamilyang Lee, dapat mong alamin ang totoo noong panahong iyon. Li Ruotswan, ang kasalukuyang maginhawang buhay ng pamilyang Lee, ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay. Ang buong pamilyang Gu. Ngayon, kailangang linawin ko ang katotohanan noon. Li Ruotswan, Gusheng. Paano ka nakapasok dito? tatanungin kita, sino-sino ang sangkot sa krimen ng pamilyang Gu 10 taon na ang nakalipas? May bahagi ba ang pangalan mo diyan? Ako iyon. Ano pa ang magagawa mo? Kung hindi ako, sino pa? Anong magagawa mo? Ano naman kung nandito ka? Nandito ka. Hindi mo lang ako mapapahama. Kundi hanap mo rin ay kamatayan. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Magsalita ka ngayon. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Huwag mong sukatin ang iyong sarili. Tawagin ninyo. Mga matandang kalalakihan lang sila. Isa-isa ba kayong lalapit? O sabay-sabay kayong lalaban? Huwag masyadong may nauma, kabataan. Hindi nga ba mawawala ang pagiging kabataan kung hindi ka palaaway? At saka may karapatan akong maging palaaway. Susin ninyo, malalaman ninyo. Walang kinoconsider, mayabang. Anggapin mo to. Impossible to. Hindi pwede. Sabay kayong umatake. Pitisin siya. Li Ruotswan. Ikaw naman, Gu Sheng. Akawalan mo na ako. Ang nangyari noon sa pamilya ninyong Gu, hindi ako may sala. Totoo ngang wala akong kinalaman. Wala kang kinalaman? Akala mo maniniwala ako? Totoo. Pero nag-utos lang ako noon. Li Ruotswan. Hindi ka talaga iyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Sasabihin ko sa'yo, kung lilinlang ka pa, patayin kita agad, kasama pati ang buong pamilya mo. Sinasabi ko lang, sa totoo lang noong araw, Magsalita ka na. ang angkan ng linoon ay talagang naging bahagi sa pagpatay sa pamilya ninyong Gu. Kami ay naging sandata lang. Ang totoong salarin. Sabi mo na. Isa siyang tinatawag na Foye. Gu Sheng, akawalan mo na lang ako. Mas dapat mong hanapin si Foye. Siya ang tunay na pumatay sa buong pamilya ninyo. Sino si Foye? Ano naman ang koneksyon niya rito? Noong araw, tumanggi ang pamilyang Gu na makisawsaw sa smuggling. Nagbanta pa nga na kung gagawin namin iyon. Ibubunyag nila kami. Si Foye ang nagbigay ng ideya sa amin. Sabi niya, alisin ang pamilyang Gu para makapamuhay na kami ng maayos. At para ang pamilyang Lee ang maging una sa lungsod, maging nangungunang pamilya ng Hicheng. Kaya, sinaktan ninyo ng malupit ang pamilya namin. Wala akong ibang choice noon. Malakas si Foye, napakalakas. Kung hindi kami sasang-ayon, lalabanin niya kami. Ulitin ko. Sino talaga si Foye? Wala akong personal na alitan sa kanya. Bakit niya sinaktan ang buong pamilya namin? Galing si Foye sa Kabisea. May malakas siyang pinaglalagyan. Pagdating niya sa Hicheng, mabilis niyang nilinis ang iba't ibang puwersa. Hindi ko alam kung bakit niya kailangang lipulin ang pamilyang Gu. Alam ko lang kung ano ang sinabi niya. Ginagawa namin. Mukhang kailangan talaga nating hanapin si Foye para tuluyang makapaghiganti ang pamilyang Gu. Li Ruotswan. Wala ka ng silbi. Gu Sheng, maawa na kayo sa akin. Sinabi ko na ang lahat. Li Ruotswan. Akala mo sapat na ang sinabi mo para palampasin kita. Sasabihin ko sa'yo, buhay kapalit ng buhay. Ang pagkakautang mo sa pamilyang Gu, babayaran mo rin. Ngayon, kailangan kang mamatay. Gusheng, tungkol sa balita ni Foye, pinakiusapan ko ang tatay ko na mag-imbestiga. Napaka-misteryoso ng taong ito. Hindi marami ang aking nahanap. Ngunit napag-alaman namin na si Foye ay magdaraos ng kanyang ika-70 na kaarawan. Ito ay isang pagkakataong hindi dapat palampasin. Upang maghiganti, kailangan kong puntahan ang handaan na iyon. MS Kiao.
Maaari mo ba akong tulungan? Sige, sabihin mo. Pakialagaan mo si Shenzi para sa akin. Hindi. Bakit mo nasabi yan? Magmula noon, ang paghihiganti para sa pamilyang Gu ang aking hangarin. Kakailanganin kong pumunta sa kaarawan ni Foye, imbestigahan ang katotohanan, at maghiganti para sa pamilyang Gu. Mukhang hindi maganda ang sansa. Kung sakali mamatay ako, pakialagaan mo na si Shenzi. Kailangan mo talagang umalis. Dito ako bumaba para sa isang bagay. Bilang angkan ng Gu family, hindi ako titigil hanggat di na paghihiganti. Giselle. Hindi mo pa rin bitin ang dati nating kasunduan? Tama rin, mas magaling si King niya kaysa sa akin. Hindi ko talaga siya maatupag. Z, takbo ka, habulin mo siya. O baka hindi na, hayaan mo na siyang umalis. Mas mabuti pa na magalit siya kaysa mag-alala tungkol sa akin. Kung makakabalik ako, ipapaliwanag ko lahat ng maayos. Bibi Kiao, pakiusap. Bibi Kiao, talagang pakiusap. Sige, Z na ang asikasuhin ko. Huwag kang mag-alala. Dito sa Hay City, may umuugali pa ring pumatay sa taong akin. Sino ang may gawa nito? Natungga na sila. Sagot, sino kumilos? Hindi pa rin matunton ng kauhan ni Foy. Lahat ng CCTV ng Lee family ay nagka-error, kaya hindi talaga namin matrace ang salarin. Anga kayo, Ano ba ginagawa ninyo? Hala, kuha. hilahin siya at putulin, pakainin sa isda. Foye, kahit hindi pa namin nakuha ang salarin, pero nakuha namin ang impormasyon na kamakailan ay nagkaroon ng alitan sa pamilyang Lee. Sabi nila, tawag niya ay Gu Sheng, isang delivery rider. Anong pangalan niya, sabi mo? Gu Sheng. Kulang ilang araw, may alitan siya sa anak ng Lee family. Kaya nagkaroon sila ng galit na pagkakaaway. Gu Sheng, ang nawawalang iniwang anak ng pamilyang Gu noon. Tila siya na ang nagpakita. Foye, Ang taong ito, si Gesheng, malapit sa Shenzi. Shenzi ang kanilang kaibigan inisyal na koneksyon. Ano sa tingin mo, dapat ba natin? Unahin muna ang paghuli sa babaeng ito. Shenzi. Sej, mas mabuti ang unang kumilos. Hulihin ninyo ang babae ni Gu Sheng. Hindi rin nila mahahanap ang anumang ebidensya. Foye, gusto kong makita kung ano ang meron siya. Tigil, bulag ka ba? Dito ka pwede pumasok. Hindi naman ito isang lihim na lugar. Kung makakapasok sila, bakit hindi ako pwedeng pumasok? Sila ay nandito para batiin si Foye. Mga kilalang tao mula sa iba't ibang panig. Oy gwapo, kung naghahanap ka ng tira-tira, punta ka sa likod na pintuan. Hindi kita kasap. Gusto mong kunin ang tira-tira sa likod. Baka kainin ng asong ugat mamaya. Wala ka man lang makakain. Sabi ko, umalis ka. Bingi ka ba? Yung nangahas manakit sa akin. Nais mo bang mamatay? Tawagin ninyo. Ang haharang sa akin. Nangahas magkunwari sa harap ko. Mga kasama, kuha ng sandata. Atakehin ninyo. Ano bang nangyari kay Laoliu? Kuya Hu, may nanggugulo dito. Hoy, bata. Nangahas kang mag-ingay sa kaarawan ni Foye. Nais mo bang mamatay? Tawagin niyo, dapin siya. Dalhin ninyo ang inyong amo. Kawili-wili. Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong padalos-dalos na kabataan. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan nito? Hindi ko alam. Sabihin mo. Noong nakaraang buwan, may isang walang takot na hangal na nagdulot ng gulo rito. Pinaputol namin ang kanyang 4 na kamay at paa. Dinurog namin siya. Ikaw, Ang dami mong kalokohan. nangahas kang hampasin ako. Paano? Hindi ba pwedeng patayin? Maganda ang pakiramdam niya sa kamay. Hoy, bata. Sabihin mo ang pangalan mo. Hindi ko pinapatay ang mga walang pangalan. Dengarin mo ng mabuti. Ang pangalan ko, Gusheng. Tao, Maglatag ng hanay. Ni Luan Feng Shui Array. Yin Yang Suo Shen Chen. Ginamit nila ang natatanging sikreto ng Gu family para atakihin ako. Talagang sineryoso ni Foye ito. Gusheng. Foye, para harapin ka. Nagbayad siya ng malaki. Kumuha sila ng 6 na array masters mula sa Qingliang Mountain. At ang di mabilang na mga kayamanan sa ilalim nito. Isang aray na binubuo ng mga kayamanang iyon. Ngayon, tapos ka na. Akala nila kaya nilang patayin ako gamit lang ang 2 aray na ito. Akala nila mapapatay nila ako? Anong ibig sabihin nito? Hindi pala siya na-restrict. Ngayon na nandito ka, Foye, huwag kang maging duwag, lumabas ka. Matagal na hindi nagkita. Lumaki na ang batang Panginoon. Zhao Lifo. Ikaw pala. Noong mga araw, isa ka lang na alipin ng pamilyang Gu. Akala namin maghihimagsi ka laban sa nagmay-ari. Pinatay mo ang higit sa 100 katao sa amin. Nagtago ka sa loob ng maraming taon. Ngayon lang naglakas loob na lumabas at humarap sa akin. Nagtak? Anong tinatakbuhan mo? Noong araw, dinala ko ang mga tao ko. Pinatay namin ang buong ang kaninyong Gu. Hindi namin inisip na kailangan pang magtago. Ang dapat nagtatago ay ikaw. Bungang-bunga na ang hirap mong nakaligtas. Bakit ka pa babalik? Para magpakamatay?
Magpakamatay? Akala mo ba dahil lang sa ilang bulok na linya ng pilosopiya, maaari mo akong patayin? Akala mo ba dahil lang sa ilang bulok na linya ng pilosopiya, maaari mo akong patayin? Maaari mo akong patayin. Gu Sheng. Alam mo ang lakas ng mga lihim na sining ng pamilyang Gu. Kapag nakasara ka ng Shuo Shenchen, Kahit isang makapangyarihang nilalang, hindi makakawala. Kahit na ang isang lolong Jintian. Hindi mo ba iniisip na nakakatawa na gamitin ang lihim ng Gu para ilok ang tagapagmana ng Gu? Hindi ba ito katawa-tawa? Gu Sheng. Alam kong ikaw ang henyo ng pamilyang Gu. Sa edad na 11, natutunan mo na. lahat ng lihim na sining ng Gu. Ngunit, ako rin, handa ako. Tingnan mo ng mabuti. Ano nga ba ang array na to? Sa ilalim ng iyong reverse feng shui array, ay nagdagdag ka pa ng 5 maliit na formasyon upang harangin ang aking mga pangunahing meridian. Magaling. Talagang natuto ka sa pamilyang Gu. Hindi yan mga simpleng formasyon yan. Ito ang 5 Mountains Array. Upang mapanatili ang lakas nito, dinala ko ang mga sagradong yaman ng 5 bundok na kinokontrol ng aking serye ng mga array. Dati, ginawa ng magulang mo ang lahat para sa'yo. Paalang mabuhay ka. At ngayon, nagmamadali ka pang mamatay? May respeto ka pa ba sa kanila? Tumahimik. Wala kang karapatang banggitin ang magulang ko. Sige. Gu Sheng, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod at magmakaawa sa akin. At baka, May bibigay ko sa iyo ang mamatay. nang hindi gaano sakit. Ang kalokohan mo talaga. Akala mo ba talaga, sa mga aray na to, ay makakakulong ka sa akin? Sabihin ko sa'yo, ang mga estratehiyang yan, ay iniwan ko na noong ako ay 8 taong gulang pa. Harap-hapang mamamatay, nagsasalita ka pa ng ganyan? Foye, may problema. Yung pinipigil sa basement, nasira ang artepakto. Dali, i-activate ang ritual na aray. Patayin siya. Walang hanggan ng langit at lupa. Batas ng pagbabago ng kalangitan at mundo. Foye, huwag magpani. Nandito kami, 6 kaming magkapatid. Hindi siya makatakas sa selyo. Foyi, hayaan niyo akong puksain ang batang ito. Para sa inyong selebrasyon ng kaarawan. Batang gago. Hindi ka ba ang mayabang kanina? Nanlait ka pa sa mukha ko. Ngayon malalaman mo ang kaparusahan sa paghamak sa akin. Ayaw mo ba akong patayin? Gumawa ka ng lakas. Ikaw. Foyi. Tulong. Tulong sa akin. May 6 kaming nandito na handang umatake kay Foye. Mangarap ka lang. Mga kapatid, ibigay ang inyong lakas sa akin. Tumutulong sama-sama, wala kayong pakundangan. Panahon mo na. Ayo 4 na tagapagsilbi. Panahon nyo ng kumilos. Foye, magtiwala kayo. Sa pagtugon sa batang ito, Ako lang ang sapat. Sisilain ko siya ng mabuti. Ang gwapong delivery rider na to. Sayang kung mamamatay siya, talagang nakakahiya. Gusto ko siyang turuan ng mabuti. Siguradong magiging mabuting alipin. Kung kayo'y magpapatumpik-tumpik pa, ako muna ang kukuha. Ganito kakinis at delikadong bata. Ang saya sigurong puksain. Mga bihasang mandirigma ang inaalay ko. Kunin ninyo isa-isa. Kayang tumapat laban sa libu-libong tropa. Blood Harbor 4 Evils. Kayo ang mga demonyong pumatay ng halos 100 sa City Port. Totoo, kayo ang 4 na salot. may pinag-aralan ka rin pala. Kung alam mo na kung sino kami, Bumukod ka na humingi ng kawad. baka pati pagpatay ko mas mapahamak pa sa'yo. Ngayon na kayo'y nakasalubong ko, ituring nyo to na paghatol ng langit. Humph, gusto ninyong pumatay sa amin? Tingnan natin kung kaya ninyo. 9 Dragon Lock. Panahon mo na. Magaling ang gawin mo. Gu Sheng, hindi kita pinagsinungalingan. Ito, Mga pakute lang na trick, hindi ka mapapatay ng ganyan. Ang mahalaga alam mo na. Tumanggap ka na ng kapalaran mo. Panahon na. Ipapakita ko na ang tunay kong baraha. Chan Sui Pearl. Bakit nandito sa'yo? Ama. Nasa akin nga. Ang Chan Sui Pearl ay kayamang-yaman ng pamilyang Gu. Hindi lang ito gamot na nagpapagaling. Kaya pa nitong buhayin ang patay. Ngunit ang totoong kapangyarihan nito ay kayang itaas ang tao sa araw at gawing tunay na sinasamba. Isang tunay na immortal. Itinaas sa araw. Bakit di ko alam yan? Siyempre, hindi mo malalaman. Ang sinaunang libro na nagtatala nito. Pinukol na noon pa sa akin. Dahil dito, pinatay ko ang buong pamilyang Gu. Umaasa.
na makakaakyat sa langit bilang isang immortal. Dahil sa bulong na yan, sinakripisyo mo ang buong pamilyang Gu. Hindi biro ang maging immortal. Ilang taon ko nang pinag-aralan ang Chan Sui Pearl. Sigurado itong tutulong sa akin. Kailangan lang kitang patayin. Sisipsipin ko ang dugo ng buong pamilyang Gu. Sisipsipin ko ang dugo ng buong pamilyang At Gu. magtatagumpay ako. Walang lunas. Panahon na. Para malaman mo ang totoong lakas ng Chan Sui Pearl. Ang totoong bisa nito. Umalis. Hahaha. Bubuhayin na ako. Maging isang immortal. Gagawin kong Qi Chan Dasheng. Gagawin kong Rulei Fozu. Hahawakan ko ang lahat ng buhay. Chan Sui Pearl. Dali, patayin ninyo siya. Hindi, pamilyar ang mukha nito. Ito ang natitirang kaluluwa ng pamilyang Gu. Matandang Ginoo. Papabayaran kita, dugo sa dugo. Dugo sa dugo. Ikman muna ang bisa ng aming hiyas. Patayin siya. Bakit ito? Tai Shang Shiling, Chaoru Guhun, Game Yiki, Si Sheng Zanen, Chi Jiu Dengzong, Ji Ji Chaosheng. Ano ang ginagawa mo? Dahil sa isang walang katuturang kasinungalingan, pinatay mo nang wala kang awa ang buong pamilyang Gu. Ngayon, panahon na para mapunta ka sa impyerno. Ang aking Chan Sui Pearl. Gu Sheng, Kung ayaw mong mamatay si Shenzi, mas mabuti kung hindi ka kikilos. Anong sabi mo? Nasa akin ngayon ang asawa mo. Kung ayaw mong mamatay ang asawa mo, sumunod ka ng mabuti sa akin. Huwag kang gumalaw. Jinu, nangahas kang hawakan ng asawa ko? Awagin ninyo. Masamang tao. Bitawan mo ako. Gu Sheng, kung hindi ako natuwa, baka may masaktan. Magagawa mo ba? Mamumuhay kang nagsisisi habang buhay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo siya. Kung hindi, Ipaparamdam ko sa iyo ang pagsisisi habang buhay. Gu Sheng, kung may tapang ka, patayin mo ako. Tingnan mo kung mabubuhay pa ang asawa mo. sabihin mo, nasaan si Shenzi? patayin mo ako. Halika. Patayin mo nga ako. Jinu, naglalaro ka ng apoy. Anong problema? Natakot ka? Anong silbi ng pagiging malakas mo? Gaya mong tao. Kahit gaano ka pa kagaling, tatapakan pa rin kita. Tanggapin mo ang realidad. Kung kaya kong patayin ang mga magulang mo, kaya pati asawa mo mapapatay ko. Kung ayaw mong mamatay ang asawa mo, lumuhod ka ngayon din. Gusto mong mamatay? Nasa bingit ng kamatayan ka pa rin nagmamatigas. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod at hihiling sa akin, iwan kitang may habambuhay na pagsisisi. Jinu. Tawagin ninyo ang mga tao. Tumawag kayo, magpadala ng video. Ipakita sa kanya kung paano pinatay ang kanyang asawa. Hindi na kailangang tawagan si Foye. Hindi na kailangang tawagan si Foy. Hindi na Nandito kailangang ako. tawagan si Foye. Nandito na ako. Shenzi, ayos ka ba? Si, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Mabuti at nariyan si Uyaw Kinya. Naipaalam na. Agad dumating ang tiyahin ko at tiniligtas ako. Ayos naman. Maraming salamat. Shenzi, Saan na yung mga pinadalang hulihin ka? Siguro nasa kulungan na sila ngayon. Pinagawa ko sa tiyahin mo ang pag-aresto. Sayang ang laking gamit para sa ganoong maliit na gawa. Tia. Sino ka? AMM, nangahas kang manakis sa tao ko? Hindi mo karapat dapat malaman ang pangalan ko. Ikaw. Gu Sheng. Kumusta ang investigasyon? Nalinis na namin. Siya ang utak sa likod nito. Ano pa na hinihintay natin? Ngayon ang oras ng paghihiganti. AMEA. Kakaunti kayong mga kabataan. Akala ninyo, ako, Foye, ang nagbabantay sa lungsod ng Hai. Foy. Akala mo pa ba emperor ka rito sa High City? AMEA. Pagkatapos nitong gabi, alisin ka sa pwesto. Kalokohan. Ako si Zhao Lifo. Nagdomina sa High City ng dekada. Hindi ako basta-basta mawawala. Totoo bang nag-angat ka ng pag-asa? Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon. Paano ka mabubuwal? Huwag kang umasa na mapapatalsik ninyo ako. Gu Sheng. Dadaling kita para makita mong muli ang mga magulang mo. Hahatiin ko ang asawa mo sa maliliit na piraso. Ako at ang pamilyang Gu, hindi kami magpapatawad kailanman. Foye, tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Ito ang araw ng iyong kamatayan. Ikaw, Gashen, Lahat ay naayos na. Umuwi na tayo.